3 taon. 3 taon akong walang tigil na tinugis ng babaeng demonyo, at ngayon, sabay kaming muling isinilang. Sa dati naming buhay, siya ang banal na babae ng sektang demonyo, dinadakila ng lahat. Samantalang ako, isa lamang hamak na mandirigmang espiritual, sawimpalad at kinukutya ng marami. Hindi kami dapat nagkaroon ng anumang ugnayan sa buong buhay namin, ngunit dahil sa isang aksidente sa isang malayong kaharian, nag-cruise ang aming landas. Mula noon, sa ngalan ng tama o mali, walang awa niya akong hinabol sa loob ng 3 taon. Kanina lang, nakorner niya ako sa bingit ng isang napakataas na bangin. Walang matatakasan, kaya buong tapang akong tumalon. Pagmulat ko ng mata, hindi ko inaasahang nagbalik ako sa aso na mundo, ang aking dating tahanan. Akala ko, sa wakas, makakalayo na ako sa babaeng iyon na walang pag-asang magbago. Ngunit laking gulat ko, sa unang hanay ng upuan sa silid-aralan, ang campus beauty ng klase ay bigla ring nagmulat ng mata at sumigaw pa ng, "Espada, halika." Ako naman, nakagigising lang, ay tulala at walang maintindihan. Agad kong itinaas ang kamay, akmang iwawasiwas ang mahabang espada, ngunit nang tingnan kong mabuti, ang espadang dapat sana inasa kamay ko ay naging isang lapis. Ang bumungad sa akin ay ang pamilyar na silid-aralan. Ang aming guro sa Filipino ay walang tigil sa pagleleksyon sa harap. Ang matalik kong kaibigan sa tabi ko ay himbing na himbing sa kanyang desk. Lahat ay tila normal at lalo kong naramdaman na nakabalik na nga ako. Sa pag-iisip nito, hindi ko napigilang humalakhak ng malakas. Ha ha ha! Bigla, isang kalahating piraso ng tisa ang lumipad patungo sa akin, eksakto sa aking noo. Agad na natigil ang tawa ko. Nang matauhan ako, napansin kong nakatingin sa akin ang guro at mga kaklase na parang nakakita ng baliw. Maliban sa isa. Anong tinatawa-tawa mo dyan, Marco Reyes? Nakakatawa ba ang leksyon ko? Lumabas ka at tumayo sa pasilyo, sigaw ng guro sa Filipino. Ang boses ay umalinggaw sa buong klase, na para bang gusto akong isabit at paluin. Kahit napagalitan, hindi ako nakaramdam ng lungkot, sa halip, lalo pa akong nasiyahan. Kung ikukumpara sa mundo ng mga cultivator, kung saan konting kibot lang ay patayan na, ano ba naman ang mapagalitan? Walang atubili akong lumabas ng silid para tumayo sa labas. Ngunit paghakbang ko pa lang, isang dalaga na nakaupo sa unang hanay ang biglang kumislap ang mga mata ng kakaiba. Maingat niyang sinuri ang paligid. Ang nakikita niya ay mga taong may kakaibang kasuotan. Sa harap niya, isang lalaking nasa katanghali ang gulang ang nagsasalita ng mga bagay na hindi niya maintindihan. Si Mucha Dalisay ay kinilabutan. Malinaw niyang natatandaan na hinahabol niya ang manyak na iyon at ang resulta, tumalon ito sa bangin para makatakas. Sa tindi ng galit, tumalon din siya. Ngunit pagmulat niya ng mata, bakit nasa ibang lugar na siya? Hindi nagtagal, naunawaan niya na ito ay tiyak na isang bitag na inihanda ng manyak na iyon para lituhin siya. Marco Reyes, hintayin mong masira ko ito. Habang minamaliit niya ang bitag na ito, at habang siya ay naguguluhan, biglang nagsalita ang guro sa harapan, Mucha Dalisay, maaari mo bang talakayin ang panahon ng Dinastyang Qin? Anong mga pagbabagong pampulitika ang idinulot ng reforma ni Xiangyang? Hindi pa tapos magsalita ang guro, tumayo si Mucha, bahagyang umisi ng malamig at malakas na sinabi, "Espada, halika." "Espada, halika." Nang makita ang sitwasyon, ang guro at ang buong klase ay natigilan. Tiningnan ni Mucha ang kanyang mga kamay na walang laman at siya rin ay nagtaka. Nasaan ang aking espada ng siyam na phoenix? Nasaan ang espada? Kasabay nito, natuklasan niya ang isang mas nakakatakot na bagay, wala na siyang kahit katiting na lakas espiritual. Lumabas ka rin at tumayo sa pasilyo. Sa malakas na sigaw ng guro sa Filipino, mabilis na nadagdagan ng isa pang anino ang pasilyo. Sa mga sandaling iyon, nakasandal ako sa pader at nag-iisip. Hindi ko maintindihan kung paanong ang pagtalon sa bangin ay magiging daan para makabalik ako. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana hindi ko na tiniis ang 10 taong pambubugbog sa mundo ng mga cultivator. Dati, nang una akong napunta sa ibang mundo, nagsisimula pa lang ako sa kolehiyo. Naglalaro ako ng cellphone sa pedestrian lane nang mabangga ako ng isang matandang nagmamaneho. Ngayon, muli akong isinilang sa panahon ng high school. Ang pagbabalik na ito ay mas maaga pa ng 1 taon. Sige na nga, ituring na lang natin itong panibagong simula. Sakto sa aking lihim na kagalakan, biglang may aninong lumabas mula sa silid-aralan.
Ang bagong dating ay nakasuot ng unipormeng puti at asul, may makinis na balat at pinong mga tampok ng mukha. Lalo na ang kanyang mga mata na parang nagniningning na mga bituin. Kahit hindi siya kagandahang nakakapagpatumba ng syudad, sa high school, siya ay maituturing na namumukod tangi ang ganda. Ngunit nang makilala ko ang mukha ng taong ito, muntik na akong tumalikod at tumakbo. Ang taong ito ay 70% kamukha ng banal na babae ng sektang demonyo, pati ang pangalan ay kapareho, ang campus beauty ng paaralan, si Mucha Dalisay. Noong una akong mapunta sa ibang mundo, saka ko lang nakilala ang banal na babae ng sektang demonyo. Akala ng lahat, ang campus beauty ng paaralan ay napunta rin sa ibang mundo, ngunit hindi niya ako kilala. Matapos pag-isipang mabuti, naunawaan ko na ang taong ito ay tiyak na hindi ang demonita mula sa mundo ng mga cultivator. Agad akong masiglang bumati, Mucha, naparusahan ka rin bang tumayo sa labas? Nang makitang hindi siya sumasagot at diretsong naglalakad palapit sa akin, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay unti-unting nagbago mula sa kalmado patungo sa galit. Nakaramdam ako ng masamang pangitain. Isang mabilis na kislap ng pag-iisip, isang biglaang suntok ang dumiretso sa akin. Natumba ako kaagad. Bago pa ako makabawi, hinawakan ni Mucha ang kwelyo ko at nagtanong, bakit nandito ka? Paano mo ako nadala rito? Nang marinig ang tanong na iyon, tuluyang huminto ang pag-ikot ng utak ko. Isa lang ang nasa isip ko ngayon, hindi ko inaasahan na pati ang demonita ay muling isinilang at hinahabol pa rin ako. Tapos na ako. Sakto ng akma akong tatakas, bigla kong napagtanto ang isang problema. Kung ang babaeng ito ay katulad ko, isang muling isinilang, tiyak na ang kanyang lakas ay kapantay na lang ng isang ordinaryong tao. Ano ang kinatatakutan ko? Ang suntok kanina ay dahil lang sa nasorpresa ako. Kung harap-harapan, ako, isang lalaking may tindig, paanong matatalo sa isang maliit na babaeng walang armas? Sa sumunod na segundo, tumayo ako mula sa sahig, malamig na umismid at sinabing, ngayon, ang lakas mo ay nabawasan na. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Itinaas ko ang manggas ng aking damit, handa ng makipagsagupaan. Sa loob ng 2 minuto, si Mucha Dalisay, gamit ang isang kamay, ay sinasakal ako at idinidiin sa sulok ng pader. Binibining Mucha, pakinggan mo ang paliwanag ko. Mayroon tayong dapat pag-usapan ng malinaw. Sino ba namang mag-aakalang magkakamali na naman ako ng kalkula? Siya ay nagsanay ng cultivation at martial arts mula pagkabata. Ang kanyang karanasan sa labanan at mga teknik sa pakikipaglaban na naipon sa maraming taon ay hindi kayang pantayan ng isang tulad kong kalahating mandirigma lang. Paano pa makikinig si Mucha sa aking pagtatanggol? Malamig siyang nagsalita, anong lugar ito? Bakit ako nandito? Ito ang Earth, ang aking tahanan, sabi ko, habang medyo nasasakal niya. Hindi ko talaga maintindihan kung paanong napakalakas ng babaeng ito. Kung gayon, paano ako napunta rito? Patuloy na tanong ni Mucha, nakakunot ang noo. Hindi malinaw. Kung hindi malinaw, hindi na kailangan. Ihahatid na kita sa kabilang buhay ngayon din. Sandali, sandali. Binibining Mucha, hindi mo ako maaaring patayin. Nang makita kong papalapit na siya, agad akong nagsalita para pigilan siya. Bakit hindi kita maaaring patayin? Bahagyang lumuwag ang maliliit na kamay ni Mucha. Sa totoo lang, ayaw niya talaga akong patayin ngayon, gusto niya lang akong piliting sabihin ang katotohanan. Isipin mo, noong taong iyon, nagkataon lang na nakita kita habang naliligo ka. Hindi ko talaga sinasadya. Saka, wala naman akong nakita. Kahit na may nakita pa ako, ngayong nagbago ka na ng katawan, hindi ba't parang wala na rin akong nakita? Kaya bakit mo pa ako papatayin? Sabi ko na parang napakamakatwiran. Si Mucha Dalisay ay nalito sa aking tiluhikal na pangangatwiran. Sa isang iglap, hindi niya alam kung paano sasagot, ang kanyang mukha ay nahihiya at nagagalit. Nang makita kong na-distract siya, sinamantala ko ang pagkakataon para makatakas sa mga kuko ng demonita. Gumanti ako ng isang dragon claw hand, itinulak siya sa sulok ng pader. Napansin ni Mucha ang sitwasyon at agad na gustong gumanti. Dahil sa matinding pressure, halos mapaluhod ako. Nagpa siya akong gamitin ang aking katawan para idiin siya sa sulok. Damo ba ang kinakain mo at lumaki ka? Ang lakas mo, bulong ko. Nang makitang hindi ko na kaya, akma akong tatakas. Isang liwanag ang kumislap sa bawat sulok. Isang liwanag ang nagmula sa harap ko.
Sa sumunod na sandali, lahat kami ay natigilan. Marahil ay masyadong malakas ang ingay kanina. Sa mga sandaling ito, lahat ng kaklase namin ay nakadungaw mula sa silid-aralan, gulat na nakatitig sa amin ni Mucha. Ang eksenang ito ay nakaakit pa ng mga estudyante at guro mula sa ibang klase. Natatakot akong magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Nakikipag-usap lang ako kay kaklaseng Mucha, sabi ko na may pilit ng ngiti. Ngunit agad ding nagbago ang ekspresyon ko na parang iiyak na matatawa. Dahil ang braso ko ay kinagat ni Mucha, kitang-kita ang mapulang marka ng ngipin. Nang makita iyon, agad akong bumulong, binibining Mucha, kung ayaw mong mamatay, huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Ang mundong ito ay mapanganib, hindi kasing simple ng inaakala mo. Marahil dahil nakita niya ang seryosong ekspresyon ko, pinag-isipan din ni Mucha ang kasalukuyang sitwasyon sa kakaibang mundong ito. Ang taong nasa harap niya ang tanging kakilala niya. Nang makitang hindi na lumalaban ang dalaga, agad ko rin siyang binitawan. 10 minuto ang lumipas, sa opisina, seryosong nakatingin sa amin ni Mucha ang aming class advisor. Sige, sabihin niyo, bakit kayo nag-away? Dahil kanina pa sa daan papuntang opisina, binalaan ko na siya na ang taong nasa harap namin ay mapanganib at hinding-hindi dapat magsalitaan ng marami. Kasalanan ko po, ma'am. Aksidente ko pong nabunggo si kaklaseng Mucha, sabi ko, yumuko bilang paghingi ng tawad, puno ng sinseridad ang mukha. Ikaw naman, Mucha. Bakit ka nakipag-away sa kanya? Kung may problema, dapat sinabi mo sa guro. Tumingin ang class advisor kay Mucha Dalisay. Sa pagkakaalala niya, ang dalagang ito ay laging mabait ang ugali, kaya hindi niya maintindihan kung bakit ito nakipag-away. At ang pinakakakatuwa, ang nasaktan pa ay si Marco, na bugbog sarado ang katawan. Samantalang ang babaeng tila mahina na si Mucha ay walang kahit isang galos. Nang makitang tahimik lang si Mucha, hindi na rin alam ng class advisor ang gagawin sa kanya. Sa huli, pinayagan na lang silang dalawa na umuwi at gumawa ng letter of explanation. Paglabas namin ng opisina, karamihan sa mga kaklase ay nagsiuwian na. Naglalakad kami ni Mucha ng magkatabi. Paglabas namin ng gate ng paaralan, saka lang ako huminto. Matagal-tagal na rin mula nang huli kong makita ang tanawin ng aking bayan, sabi ko, medyo may himig ng pananabik. Ngayon, maaari mo na bang ipaliwanag sa akin ang lahat? Sa wakas ay hindi na napigilan ni Mucha na magsalita. Sa daan, pinagmasdan niya ang mga tao at ang paligid, at natuklasan niyang ito ay isang mundong lubos na kakaiba sa kanya, walang anumang pamilyar na bakas. O, hindi mo na ako gustong patayin? Umiti ako ng bahagya at mapang-asar na nagtanong. Kung nasa mundo kami ng mga cultivator, tiyak na sa susunod na segundo ay lumipad na ang espada niya. Ngunit ngayon, lahat ay nagbago na. Nawalan siya ng lakas, napadpad sa ibang lupain, at isa na lang siyang ordinaryong tao. Nang makita ang kanyang pagkailang, nakaramdam ako ng kasiyahan. Ang buong paghabol niya sa akin ay nagdulot sa akin ng matinding paghihirap. Ngayon, sa wakas, bumaliktad na ang ihip ng hangin. Tungkol sa sitwasyon ng mundong ito, dinala ko siya sa kalapit na parke. Matapos maupo, ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng pahapyaw, at pinaalalahanan siyang sa mundong ito ay hindi dapat sadyang manakit ng iba. Nang papalubog na ang araw, tumayo ako mula sa bangko, nag-inat, ngumiti at sinabing, sige, nasabi ko na sa iyo ang lahat ng dapat sabihin. Noong taong iyon na aksidente kong nakita kang naliligo, tabla na tayo roon. Ngunit tila hindi narinig ni Mucha ang sinabi ko. Ang buo niyang katawan ay nakatayo lang doon, tulala. Mula sa mga sinabi ko, napagtanto niyang hindi angkop ang lugar na ito para sa cultivation. Ang buhay ng ordinaryong tao ay maikli lamang, 100 taon. Ang pinakamahalaga, maaaring hindi na siya makabalik pa. Mahirap tanggapin ni Mucha. Siya, ang banal na babae ng nangungunang sektang demonyo, ay hindi inaasahang mapupunta sa sitwasyong magiging ordinaryong tao na lang. Nakita ko si Mucha sa ganoong kalagayan, ang kanyang matatag na puso sa dao ay gumuho. Nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin. Ang ating hidwaan ay tapos na. Pagkasabi niyon, tumakbo na ako palayo, takot na baka mamaya ay mawalan siya ng kontrol sa emosyon at bugbugin na naman ako. Makalipas ang kalahating oras, nakarating ako sa harap ng aming residential area. Tiningnan ko ang mga lumang istilong bahay, hindi ko maiwasang mapabuntong hininga.
Matapos ang 10 taong pagkakawalay, sa wakas ay nakabalik na ako rito. Binuksan ko ang pinto ng kwarto, muling nakita ang pamilyar na bahay, at humiga ako sa sofa, iniisip ang magandang buhay na darating. Kahit hindi ko gusto ang ingay ng malaking lungsod at mas gusto ko ang katahimikan sa probinsya, kahit saan pa man, mas mabuti ito kaysa sa mundo ng mga cultivator na puno ng patayan. Gayunpaman, hindi pa ako nakakapagpahinga ng 2 minuto. Sa sumunod na sandali, ang ekspresyon sa mukha ko ay nagsimulang sumama. Isang napakasakit na kirot ang kumalat sa buong katawan ko, na para bang gustong paghiwalayin ang aking kamalayan sa katawang ito. Sa sobrang sakit, maraming beses na naging malabo ang aking kamalayan, ngunit hindi ko masabi kung saan nagmumula ang sakit, na para bang bawat pulgada ng aking balat ay pinupunit. Ang ganitong estado ay tumagal ng halos 5 hanggang 6 na minuto bago unti-unting bumuti ang sitwasyon. Dahil ba ito sa muling pagsilang? Kumuha ako ng isang basong tubig at inubos ito, humihinga ng malakas. Pakiramdam ko ay durog ang aking kaluluwa, masakit na ayaw ko ng mabuhay. Dahil kaya sa reinkarnasyon kaya nasira ang aking kaluluwa? Hindi ako sigurado. Dati sa mundo ng mga cultivator, kung hindi ako nagpapagalagala, hinahabol ako. Tungkol sa kung paano ayusin ang kaluluwa, wala akong alam. Nang maisip ito, bigla kong naalala ang isang bagay. Ang hindi ko alam ay hindi nangangahulugang hindi alam ng iba. Si Mucha Dalisay ay ang banal na babae ng nangungunang sektang demonyo. Mula pagkabata, espesyal siyang sinanay, nakabasa ng hindi mabilang na mga aklat. Marahil alam niya. Nang maisip ito, hindi ko mapigilang mabaliw. Ang hirap ng makataka sa babaeng demonyong iyon, ngayon kailangan ko pang bumalik para humingi ng tulong sa kanya. Kainis. Ang sakit, mamamatay na ako. Mas gugustuhin ko pang tumalon mula sa mataas na gusali kaysa humingi ng tulong sa demonitang iyon. Kahit tumalon pa ako, hindi rin ako matatahimik. Makalipas ang 2 oras, bumalik ako sa lugar kung saan kami naghiwalay. Dahil sa panahong iyon, 2 beses na naman akong inatake, bawat isa ay masakit na ayaw ko ng mabuhay, at ang sumunod ay mas malala pa kaysa dati. Kung magpapatuloy ito, baka tuluyan ang maglaho ang aking kaluluwa. Ngunit pagdating ko sa aming lugar, kahit anong hanap ko, hindi ko makita ang anino ng demonitang iyon. Ang laking kamalasan. Diyos ko! Ibinulsa ko ang aking mga kamay, naglakad-lakad sa kalsada sa kalaliman ng gabi. 10:00 na ng gabi, unti-unti nang kumukonti ang mga sasakyan at tao. Habang nakaupo ako sa isang bangko sa tabi ng daan at nalilito, bigla akong may napansing kumakalkal sa tabi. Isang matandang namumulot ng basura ang kumukuha ng mga bote sa basurahan. Manong, saan niyo po nakuha yung backpack na yan? Tiningnan ako ng matanda sandali bago sumagot. Lumapit ako at nagtanong, sa bag po ninyo, aksidente kong nakita ang isang asul na backpack. Hindi ba't backpack ito ni Mucha Dalisay? Ang matanda ay natigilan sandali, pagkatapos ay naunawaan at sumagot sa isang dialekto. Napulot. Ugali na naming matatanda yan ang mamulot. Saan niyo po napulot? Sa tabi mismo ng basurahan sa lumang kalye sa unahan. Pagkasabi ng matanda, mabilis akong tumakbo. Makalipas ang mahigit 10 minuto, nakarating ako sa lumang kalye sa Silangang Distrito. Kung ikukumpara sa kasiglahan ng sentro ng lungsod, ang lugar na ito ay tila hindi angkop. Ang mga bahay at arkitektura rito ay napakaluma. Hindi kaya nag-isip ng masama ang babaeng yon at tumalon sa ilog. Patuloy akong tumingin sa paligid ngunit wala pa rin akong makita. Kung magpapatuloy ako, makakarating ako sa malaking kalsada. Ngayon, itinapon na niya pati ang kanyang bag, mahirap isipin kung ano ang susunod niyang gagawin. Ang ilog Malabon, pinalitan ang Isenfloon, ay isang malaking ilog na dumadaloy sa buong lungsod ng Giambihi, na kumokonekta sa ilog Pasig. Umikot ako sa lugar, at mabilis kong natuklasan na may anino ng tao sa dike hindi kalayuan. Mag-isa siyang nakatayo sa ilalim ng kalangitan ng gabi. Ang hangin ng taglagas ay ginugulo ang kanyang mahabang buhok, at ang kanyang bangs ay dumidikit sa kanyang mukha. Siya, ang banal na babae ng sektang demonyo, hindi kaya gusto niyang magpakamatay? Nang makita ang sitwasyon, si Marco, pinalitan ang EEV, ay lumapit sa kanya nang hindi niya namamalayan. Nang marinig ang boses ko, halatang natigilan si Mucha. Ang kanyang madilim na mga mata ay kumislap din ng kaunting liwanag. Malamig ang kanyang tono nang sabihin, anong ginagawa mo rito ulit?
Sa totoo lang, hindi ko naman talaga balak pumunta. Nagkataon lang na nanaginip ako kanina. Kaya ako naparito. Si Mucha ay medyo nagulat, mausisang nagtanong, anong napanaginipan mo? Sa panaginip ko, sabi mo, pinapapunta mo ako para dalhin ka kumain. Kung mamamatay ka sa gutom, magiging gutom na multo ka raw at mumultuhin mo ako. Kaya ako naparito, sabi ko, nag-imbento lang. Pagkarinig nito, natigilan ang dalaga. Ngunit matapos kong sabihin iyon, yumuko si Mucha at tiningnan ang kanyang kumakalam na tiyan. Totoo ngang gutom na siya. Dati sa mundo ng mga cultivator, kaya niyang hindi kumain, ngunit ngayon, sa kanyang mortal na katawan, hindi na niya kinaya. Nang makitang hindi siya nagsasalita, ayoko na ring patagalin ang sitwasyong ito. Direkta kong hinawakan ang kanyang braso. Ang resulta, hindi pa kami nakakailang hakbang, huminto siya gamit ang kanyang paa. Kaya kong maglakad mag-isa. Ganoon na nga. Isa sa unahan, isa sa likuran, mula sa lumang kalye, naglakad kami pabalik sa commercial district. Habang sinusundan niya ang likod ko, biglang nakaramdam siya ng komplikadong emosyon. Tila mas gusto mong manatili sa mundong ito. Ang mundong ito ay kakaunti ang espiritual na enerhiya, napakahirap mag-cultivate, lalo na ang landas patungo sa mahabang buhay. Ngunit nakikita niya akong tila kampante at komportable. Ano sa tingin mo ang kahulugan ng mahabang buhay? Huminto ako sandali, lumingon at nagtanong pabalik sa kanya. Nang marinig ito ni Mucha, bahagyang natigilan ang kanyang mga hakbang, tila pinag-iisipan ang tanong na ito, ngunit matagal siyang hindi nakasagot. Kung walang mga mahal sa buhay sa tabi mo, habang pinapanood mo silang unti-unting naglalaho sa agos ng panahon nang walang magawa para pigilan sila, bakit pa ako maghahangad ng mahabang buhay? Masyadong matagal na mabuhay mag-isa, ang matitira lang ay kalungkutan. Tumingin ako sa kalangitan ng gabi, bumubulong sa sarili, kaysa sa mahabang buhay sa kalungkutan, mas gugustuhin kong makasama ang aking mga mahal sa buhay, kaibigan at kasintahan sa loob ng 100 taon. Kahit papaano, iyon ay kaligayahan. Ang mga salitang ito ay nagpagulat kay Mucha. Mula pagkabata, lumaki siya sa sekta. Ang kanyang guro at mga nakatatandang kapatid sa sekta ay mataas ang inaasahan sa kanya. Maging sa pag-cultivate o sa pang-araw-araw na buhay, may nag-aayos ng lahat para sa kanya. At siya, bilang banal na babae, kailangan lang mag-cultivate araw-araw. Bilang numero unong henyo ng sekta, hindi niya kailangang magkaroon ng masyadong maraming emosyon. Ngayon, iniisip niya kung ang ganoong buhay ba talaga ang gusto niya. Ang emosyon ni Mucha ay medyo komplikado, at saka lang siya nagkaroon ng pagkakataong mag-isip ng maging ang kasalukuyan niyang sarili. Tara na! Ang lasa ng mami sa tindahang ito ay talagang masarap. Mabilis ko siyang dinala sa isang tindahan. Sa mga sandaling ito, mahigit 10:00 na ng gabi. Wala nang ibang customer sa tindahan. Kung gayon, kayo na ang huling customer. Pilit ko na lang tatanggapin. Sa susunod na pagbalik, pinakamalala ay isa pang beses na lang. Halatang may dinadalang bigat sa kalooban si Mucha, nakatayo sa harap ng tindahan ng mami at walang tigil na nagpapaliwanag. Kahit hindi siya sigurado kung makakabalik pa, kahit papaano ay tiniyak niyang hindi siya kakain ng libre. Ngumiti ako ng bahagya, alam kong mataas ang pride niya, kaya hindi ko na siya binisto. Boss, 2 order ng beef mami. Matapos umorder, humanap kami ng upuan sa tabi ng bintana. May plano ka ba pagkatapos nito? Tiningnan ko si Mucha na hindi mapakali at nagtanong. Plano pagkatapos nito? Medyo tulala si Mucha. Bahagya siyang tumingala at tumingin sa labas ng bintana. Sa mga kalyeng puno ng sasakyan, may mga kakaibang sasakyang dumadaan, walang tigil ang mga taong naglalakad, at ang kanilang kasuotan ay lubos na naiba sa kontinente ng Yunzhao. Hindi niya alam. Talagang hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Sa dami ng taon niyang nabuhay, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganitong kawalan ng magawa. Saan ako dapat pumunta? Saan ako uwi? Ayos lang, huwag kang mag-alala. Maaari kitang tulungang unti-unting makilala ang mundong ito. Narinig ito ni Mucha at lumingon. Nakita niya akong nakangiti sa kanya. Medyo nagtataka siyang nagtanong, maraming beses na kitang gustong patayin noon, bakit gusto mo pa rin akong tulungan? Halatang hindi naniniwala si Mucha na ganoon ako kabait. Nag-isip ako sandali at ikinuwento sa kanya ang tungkol sa pinsala sa aking kaluluwa.
Mukhang pareho tayong napinsala ang kaluluwa nang lumipat tayo ng katawan, inaatake ng isang hindi malamang pinagmulan. Narinig ito ni Mucha ngunit hindi gaanong nagulat. Kalmado siyang nagpaliwanag, pati ang kaluluwa mo ay napinsala. Medyo nagulat ako. Hindi nagtago si Mucha at tumango, sa ngayon pareho tayong nawala ng lakas. Kung hindi natin mapapagaling ang ating kaluluwa, tiyak na haharap tayo sa masakit na kahihinatnan hanggang sa maagnas ang ating kaluluwa't buto. May paraan ba para malutas ito? Nagliwanag ang mga mata ko at nagtanong. Kung nasabi niya ito, sa dami ng kanyang nakita at naranasan, tiyak na may paraan. Mukhang sulit ang beef mommy na ito. Sa labas ng inaasahan ko, umiling ang babaeng ito. Walang gamot at lakas, wala akong paraan, maliban na lang kung makakapag-cultivate tayo ulit hanggang sa Batayang Antas, Foundation Establishment, sa loob ng 1 taon. Sa panahong iyon, kahit hindi agad mapapagaling ang kaluluwa, maaari tayong pansamantalang gumamit ng espiritual na enerhiya para mapanatili ang buhay. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na nagbago ang ekspresyon ko. Huwag nang sabihing sa panahong ito na mahina ang puwersang mahika, kahit sa mundo ng mga cultivator, mahirap mag-cultivate hanggang sa Batayang Antas sa loob ng 1 taon. May mga cultivator na buong buhay nag-cultivate, ngunit hindi makalusot sa key refining para maabot ang Batayang Antas. Sa madaling salita, ito ay isang tiyak na kamatayan na hindi maiiwasan. Boss, kanselahin mo na ang beef mommy, sabi ko, tumayo at akmang aalis. Narinig ni Mucha na wala ng beef mommy na kakainin, medyo natigilan siya at nagmamadaling nagtanong, saan ka pupunta? Uwi para magsulat ng huling habilin, tapos hihiga sa isang sulok at hihintayin ang kamatayan. Nang makita ito, walang magawang sinabi ni Mucha, hindi pa ako tapos magsalita. Sa totoo lang, may isa pang posibilidad. Boss, dagdagan mo pa ng isang order ng beef mommy. Sa sumunod na segundo, bumalik na ako sa upuan. Ano yung isa pang posibilidad? Hindi na ako makapaghintay na magtanong. Nang makita ang 180 degree na pagbabago ng ugali ko, naramdaman ni Mucha na pinaglalaruan ko siya. Bahagya siyang bumuntong hininga at sinabing, may alam akong isang lihim na pamamaraan. May alam akong sikretong paraan para mabilis na umangat sa Batayang Antas sa maikling panahon, ngunit mayroon itong kahinaan. Kapag naabot na ang Batayang Antas, magiging napakahirap na ng pag-cultivate, pagkatapos noon, maaaring habang buhay na lang tayong mananatili sa Batayang Antas. Pinag-isipan ko ito. Kung hindi ako mamamatay, ang manatili sa Batayang Antas ay hindi malaking problema. Kung ganoon ang kaso, maraming salamat, kaibigang Mucha. Makalipas ang ilang sandali, inihain na ang 2 mangkok ng mainit na beef mommy. Ito ang beef mommy. Yumuko si Mucha at tiningnan ang magandang mangkok ng mami, biglang nakaramdam ng kaunting pananabik. Mula nang magsimula siyang mag-cultivate at mag-ayuno, ilang dekada na siyang hindi kumakain. Bahagya siyang tumingala, palihim na sinulyapan ako sa kabilang upuan. Nakita niya akong kinuha ang bote sa tabi, at naglagay ng hindi kilalang sangkap sa aking mangkok. Akmang magtatanong si Mucha kung ano iyon, ngunit napigilan niya ang sarili. Tiningnan niya akong kumakain ng masarap, kaya ginaya rin ako ni Mucha, kinuha ang bote. Dala ang pagdududa, naglagay siya ng ilang kutsara. Ang galing mong kumain ng maanghang, sabi ko matapos kumain ng isang subo, saka ko lang nalaman ang totoo. Nakita kong naglagay siya sa kanyang mangkok ng 5 kutsara ng chili sauce. Hindi naintindihan ni Mucha, may pagdududa sa kanyang mga mata. Anong nangyayari? Ganyan ka ba talaga kumain? Yumuko ako at nagpatuloy sa pagkain ng mami. Pagkatapos, narinig ko ang sunod-sunod niyang pag-ubo. Ang kanyang magandang mukha ay namula sa anghang, at ang mga luha ay ayaw tumigil sa pagtulo. Bakit ikaw, kumakain ka, walang problema? Matagal bago unti-unting nakabawi si Mucha, nainis. Itinabi niya ang bote ng sili. Hindi kaya masyado ka lang mahina, pabiro kong sabi. Tila may gustong sabihin si Mucha ngunit nag-aalangan. Siya ay isang taong napakatapang, hindi kailanman nagpapatalo. Kung kaya ng lalaking ito, tiyak na kaya ko rin. Sa pag-iisip na iyon, nagpatuloy siya sa pagkain ng mami. Ang resulta, isang subo pa lang ay ilang beses na siyang umubo, kailangang huminto sandali. Ngunit kahit ganoon, inubos pa rin niya ang mangkok ng mami. Ito ang nagpabilib sa akin sa determinasyon ng dalagang ito.
Pagkatapos naming kumain, umalis na kami sa tindahan ng mami. Mahigit 11:00 na ng gabi, kakaunti na lang ang mga sasakyan at tao sa kalsada. Tila mas lumamig pa ang hangin ng taglagas. Umuwi ka na. Gawin mo yung mga sinabi ko sa'yo kanina. Bukas ng umaga, bago mag-8:00, pumunta ka sa eskwelahan, nag-inat ako at espesyal na pinagbilinan siya. Umuwi. Saan? Medyo natigilan si Mucha. Parang hindi ko rin alam kung saan ang bahay mo. Alam ko lang nasa timog na bahagi ng lungsod, pero hindi ko alam ang eksaktong lokasyon. Sige na nga, sa bahay ko ka na muna matulog ngayong gabi. Sa ngayon, wala nang ibang paraan. Kailangan ko munang iuwi ang babaeng ito bago mag-isip ng iba. Makalipas ang kalahating oras, nakarating kami sa ilalim ng aming apartment building. Tumingala ako at nakitang nakasindi ang ilaw sa sala namin, ibig sabihin, nakauwi na ang kapatid kong babae. Ngayon, isa lang akong grade 12 student. Kung mag-uwi ako ng babae sa bahay at malaman ni Papa, tiyak na makakatikim ako ng palo. Wala si Papa ngayon, pero baka mamaya ay madulas ang dila ng babaeng ito. Pagdating namin sa may pasukan, tahimik na umilaw ang motion sensor light. Mausisang pinagmasdan ni Mucha ang lahat sa paligid. Lahat na nakikita niya ay napakakaiba. Ang weird ng lugar ninyo. Bakit ang tagal itayo? Hindi ba pwedeng magtayo ng sarili? Medyo wala akong masabi. Habang nag-uusap, nakarating na kami sa harap ng pinto ng aming unit sa ika-4 na palapag. Kinuha ko ang susi mula sa bulsa ko. Huminga ako ng malalim at pinihit ang doorknob. Pagbukas pa lang ng pinto, isang maliit na figura ang mabilis na tumakbo palapit sa akin. Kuya! Tingnan mo, ang ganda ba ng hanfu ko? Ilang beses na tawag ni Sofia. Humarang siya sa pinto, umikot sa harap ko. Sabihin mo na, maganda ba? Nang makitang tulala ako, hinila ni Sofia ang manggas ko at muling nagtanong. Nabawi ko ang ulirat, tiningnang mabuti, pagkatapos ay umiwas ng tingin at sinabing, maliit lang kasi, hindi bagay sa'yo iyang damit. Si Sofia ay nagtaka, yumuko at tiningnan ang kanyang dibdib. Agad na sumimangot ang kanyang mukha at tumutol, Hindi pa lang ako fully developed, no? Baka sa susunod hindi na maliit. Saka, tingin ka ng tingin sa akin. Nagsasalita si Sofia nang bigla niyang napansin ang isa pang tao sa pinto. Mucha dalisay, nagulat siya. Kahit hindi sila magka-level, campus beauty pa rin ito ng Jiangbi University High, paanong hindi niya makikilala? Saka, gabing-gabi na, bakit dinala ni Kuya ang campus beauty na ito sa bahay? Nakita ko rin ang gulat niyang ekspresyon, kaya agad akong nagpaliwanag, Hoy, bunso, si Mucha, makikitulog muna sa atin ngayong gabi. Lalong natigilan si Sofia. Ang campus beauty na si Mucha, makikitulog sa bahay nila? Sa sumunod na segundo, hinila ni Sofia ang damit ko at dinala ako sa banyo. Kailan pa kayo naging kayo? Medyo hindi ko alam ang sasabihin. Magkaklase lang kami. Hindi siya makakauwi ngayong gabi kaya makikitulog muna. Sa tingin mo maniniwala ako? Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Sofia. Sige na nga. Sabihin na natin kami na. Pero hindi bagay ang edad natin. Pero huwag mong sasabihin kay Papa, ha? Litsad, sige na. Hindi ko sasabihin. Matapos makuha ang sagot, napanguso si Sofia at sumang-ayon. Sa kanyang mga mata, may bahid ng lungkot na mahirap mapansin. Kahit madalas niyang sabihing hindi mabait ang kuya niya, ngayong alam niyang may girlfriend na ito, hindi maiiwasang makaramdam siya ng lungkot, takot na baka hindi na siya makalapit pa sa kuya niya. Matagal bago lumabas ang magkapatid mula sa banyo. Mucha, ito ang kapatid ko, si Sofia. Tawagin mo na lang siyang Sofia. Welcome, Campus Beauty Mucha, sa bahay namin. Itinaas ni Sofia ang kamay para bumati, halatang medyo nahihiya ang ngiti sa kanyang mukha. Nang marinig ito, akmang yuyuko si Mucha para sumagot, ngunit agad akong lumapit para pigilan siya. Bunso, gabing-gabi na, matulog ka na. Bumalik ka na sa kwarto mo. Pero hindi pa ako Kumurap-kurap si Sofia, hindi pa tapos magsalita ay dinala ko na siya pabalik sa kanyang silid. Ngayong gabi, sa kwarto ko ka matulog. Sa ibang kwarto ako. Kung may problema, bukas na natin pag-usapan, dinala ko ang babaeng ito sa aking silid. Sumunod si Mucha sa akin.
Tiningnan niya ang kakaibang ayos sa loob ng silid. Lahat ay napakakakaiba, walang ni isang webless na pamilyar sa kanya. Ito ang switch ng ilaw. Pindutin mo lang, mamamatay na. Ganyan, patay na. Kung gusto mong magbasa, may ilang libro rito, pero hindi ko alam kung maintindihan mo. Masigla akong nagtuturo sa kanya. Bigla, naramdaman kong parang nagtuturo ako ng bata. Ngunit halatang hindi nakatutok si Mutya. Yumuko siya at tiningnan ang kanyang damit, may bahid ng pagkainis sa kanyang mga mata. Paanong hindi ko maiintindihan ang iniisip niya? Ngumiti ako at sinabing, kung hindi ka sanay sa damit namin, kukuha ako ng isang handful ng kapatid ko para isuot mo muna. Ang kapatid kong babae ay walang masyadong damit, ngunit isa siyang adik sa handful. Ang kanyang baon kada buwan, kung hindi ginagamit pambili ng handful, ay nasa daan para bumili ng handful. Iyon yung suot ng kapatid mo kanina. Umupo ka muna, kukunin ko para sayo. Pagkasabi nito, tumayo ako at pumasok sa silid ng kapatid ko. Hindi umupo si Mutya, sa halip ay maingat niyang pinagmasdan ang mga gamit sa silid, ang mga kakaibang sulat. Sinubukan niyang buklatin ang ilang libro sa mesa, hindi nakakagulat na wala siyang naintindihan ni isang salita. Pinulot niya ang bola ng basketball sa sahig at hinawakan ito. Noong una, nalilito siya kung para saan ito, ngunit biglang napansin ng gilid ng kanyang mata ang isang eksena sa ilalim ng kama. Yumuko si Mutya, nakatutok ang mga mata sa isang bakal na kahon sa ilalim ng kama. Mabilis na nag-isip ang kanyang utak. Hanggang sa bumalik ako dala ang handful at nakita ang eksenang ito, agad akong namula. Mabilis akong dumulas papunta sa ilalim ng kama at kinuha ang kahon. Itinuro ni Mutya ang bakal na kahon sa kamay ko. Iito ay sa kaibigan ko. Huwag kang mag-isip ng masama, agad akong nagpaliwanag. Si Mutya ay medyo walang masabi. Sa totoo lang, gusto niya lang itanong kung ano iyon, ngunit nang makita ang tensyonadong ugali ko, agad niyang naunawaan na hindi simple ang bagay na ito. Ito ang damit na gusto mong isuot para mag-ingay. Sinubukan kong ibahin ang usapan, iniabot ang lilang handful sa kamay ko. Sino ba namang mag-aakala na maririnig ng babaeng ito ang dalawang salitang mag-ingay, ang dati niyang kalmadong ekspresyon ay biglang dumilim. Marahil ay naalala na naman niya ang eksenang ayaw niyang maalala. Huwag kang mag-alala, ang lugar na ito ay talagang ligtas. Tiyak na hindi na ako aalis. Hindi pa ako tapos magsalita, naramdaman ko na ang isang malamig na hangin. Si Mutya, na may malamig na mga mata, ay nakatitig sa akin. Tila kung magsasabi pa ako ng isang salita, sa susunod na segundo ay mamamatay akong kaawa-awa. Kung gusto mo ng mainit na tubig, pihitin mo sa kaliwa. Kung gusto mo ng malamig, sa kanan. Ito ang shampoo na anti-hair fall. Kinuha na kita ng bagong tuwalya. Dinala ko ang babaeng ito sa banyo na parang yaya. Maingat kong ipinaliwanag sa kanya kung paano gamitin ang mga kagamitan. Medyo tulala si Mutya habang nakikinig ngunit walang tigil sa pagtango. Sige, ikaw na ang bahala. Tandaan mo, huwag kang masyadong magtatagal maligo, mahal ang tubig. Espesyal ko pa siyang pinagbilinan. Pagbalik ko sa sala, hindi nagtagal, narinig ko na ang malakas na agos ng tubig mula sa banyo. Siguro naman walang magiging problema. Tama nga. Buong araw akong tumatakbo, medyo pagod na ako. Sa wakas, humiga ako sa sofa sa sala, antok na nakatulog. Marco! Marco! Habang natutulog ako, bigla kong naramdaman na may yumuyugyug sa akin. Bakit sa sofa ka natutulog? Minulat ko ang mga mata, antok pa rin. Sa pagkaantok, nakita ko ang isang matangkad na figura na nakatayo sa harap ko. Papa, bakit ka bumalik? Hindi ba't umalis ka na? Hindi ba't may business trip ka sa Mindanao? Walang kamalay-malay kong kinusot ang mga mata, halatang hindi pa namamalayan ang bigat ng sitwasyon. Noong una, akala ko si Mutya ang nanggugulo sa tulog ko. Hindi ko inaasahan na si Papa pala ang bumalik. Sandali, si Papa bumalik na. Nanlaki ang mga mata ko, parang huminto ang tibok ng puso ko. Agad akong bumangon mula sa sofa. Papa? Gulat na gulat kong tiningnan si Papa na nakaupo. Natulala ako. Tiningnan ako ni Antonio Reyes, T-Ref, na may pagtataka, biglang nagbago ng venue ng meeting ang kumpanya. Pinapunta ako sa Batangas kaya naisip kong umuwi muna ng isang gabi, bukas ng umaga na ako pupunta doon.
Hindi ba, bakit parang ang tensyonado mo? Kumunot ang noo ni Antonio, may sapat na dahilan para pagdudahan kung may ginawang masama ang anak niyang ito. Sinulyapan ko ang ilaw sa banyo na nakasindi pa rin, ngunit huminto na ang agos ng tubig. Mukhang nasa loob pa rin ang babaeng iyon. Nang maisip ito, hindi ko na napigilan. Pilit akong ngumiti ng alanganin at sinabing, paano naman ako matetensyon? Kagigising ko lang, nagulat lang ako sa'yo. Parang naihi tuloy ako. Pagkasabi noon, tumayo ako, nilampasan ang sofa, at pumasok sa banyo. Tiningnan ang palihim na kilos ng anak niyang walang kwenta, walang magawang umiling si Antonio, hila-hila ang maleta papunta sa kanyang silid. Kaibigang mo siya, ayos ka lang ba? Nakasandal ako sa pinto ng banyo, ngunit walang marinig na ingay mula sa loob. Napilitan akong bumulong, takot na marinig ni Papa. Hindi pa. Sa salamin, malabo kong nakikita ang isang anino sa loob, kasabay ng isang boses na medyo balisa. Kinuha ko ang cellphone ko at tiningnan ang oras. Mag-iisang oras na, paano hindi pa ayos? Huminto na ang agos ng tubig, ang pagbibihis ay 2 o 3 minuto lang dapat. Ano pa kayang ginagawa ng babaeng ito sa loob? Marco, nakita mo ba yung bagong tuwalya sa kwarto ko? Noong 1 linggo ko lang binili, hindi ko na makita ngayon. Sa mga sandaling ito, narinig ko ang boses ni Papa mula sa kanyang silid. Pagkasabi noon, narinig ko ang mga yabag na papalapit, kaya sa sobrang takot, hindi ko na naisip pa. Agad akong sumugod sa banyo. Ang eksena sa harap ko ay nagpatigil sa akin. Matagal nang nakabihis si Mucha. Nakatayo siya ng tuwid. Mayroon siyang klasikong ganda. Ang kanyang mga pisngi ay medyo namumula. Nang makita niya akong biglang pumasok, akmang magagalit siya, ngunit mabilis kong tinakpan ang kanyang bibig. Huwag kang maingay. Ang tao sa labas ay napakalakas. Kung mahuhuli tayo, patay tayo walang paglilibingan. Ang boses ko ay umalingaw sa tabi ng kanyang tainga. Nang makita ang seryosong ekspresyon ko, na hindi mukhang nagpapanggap, tumango siya bilang tanda na naiintindihan niya. Tapos ka na pala, bakit hindi ka lumalabas? Huminga ako ng maluwag at tiningnan ang babae. Huminga ako ng malalim at marahas na itinulak ang pinto ng banyo. Hindi kaya may problema sa banyong ito? Ang resulta, pagkasabi ko pa lang noon, napansin ko na ang problema. Nakita kong sa lababo ay nakalagay ang unipormeng kakahubad lang ni Mucha, kasama ang 2 pang maliliit na personal na gamit niya. Marahil ay hindi alam ng dalagang ito kung saan ilalagay ang damit, kaya matagal siyang hindi lumalabas. Kahit paano, ang mga gamit na ito ay personal, sa ugali niya, tiyak na hindi niya ito itatanong kung kanino. Nang makita kong nakatitig ako sa kakahubad niyang damit, agad na nagbago ang ekspresyon ni Mucha. Anong iniisip mo? Ano naman ang ginagawa ko para isipin mong may kasalanan ako? Naramdaman ang pagka-hostile mula sa dalagang ito, hindi ko maiwasang manginig. Ano bang sinabi kong mali? Sabi ni Mucha sa kalmadong tono. Nakita niya ang aking balisang anyo, biglang naramdaman niyang medyo nakakatawa. Ang tunay na kahulugan ay biglang nawala. 3 taon niya akong hinabol, hindi kailanman siya nagkaroon ng ganitong pakiramdam. Ano ba talaga ang nangyayari sa akin? Umiling si Mucha. Tila matapos mawalan ng lakas, ang kanyang kalooban ay lubos na naiiba kumpara dati. Sumunod ka sa mga hakbang ko, hinding-hindi ka magsasalita. Para akong magnanakaw na sumisilip mula sa pinto ng banyo, tinitiyak na si Papa ay bumalik na sa kanyang silid para maligo. Saka lang ako huminga ng maluwag at hinila si Mucha papunta sa aking silid. Sino yung tao kanina? Halatang alam din ni Mucha na may dumating pang isang tao sa bahay, isang taong kayang kontrolin ang tadhana. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng silid, mukhang kalmado pero naguguluhan ang isip. Isinara ko ang pinto ng silid, hindi pa rin mapakali ang puso ko. Buti na lang bukas ng umaga aalis na si Papa. Kailangan ko lang lumabas ng medyo huli para hindi kami magkita. Malakas ba siya? Biglang mausis ang tanong ni Mucha. Malakas? Malakas na parang kapag kumikilos siya, ang paligid ay tila hindi kayang tingnan ng diretsyo. Talaga bang ganoon kalakas? Talaga bang ganoon kahusay? Medyo nagulat si Mucha. Anong antas niya? Sa totoo lang, isa lang siyang mortal, pero isa siyang nakakatakot na nilalang sa hanay ng mga mortal. Nang marinig ito, natigilan si Mucha.
Pagkatapos, kinuha niya ang tsinelas na samurai, tangdao, pinalitan ng mas generic, na nakasabit sa dingding na ginagamit ko panghasa. Anong gagawin mo? Tiningnan ko siya na medyo tulala. Dahil pumayag na akong makipagtulungan sa iyo kanina, ngayon tutulungan kitang lutasin ang problemang ito. Hayaan mong ako na ang pumatay sa taong iyon. Pagkasabi noon, akmang lalabas si Mucha dala ang sandata. Ang kilos na ito ay nagpagulat sa akin. Gusto mo ba talagang patayin si Papa sa harap ko? Hindi pwede. Agad ko siyang pinigilan. Bakit? Dahil siya ang papa ko. Papa ko siya. Saka, sinabi ko na, hindi pwedeng basta-basta pumatay ng tao sa mundong ito. Bahagyang kumunot ang noo ni Mucha, medyo nagtataka, kung papa mo siya, bakit ka ganyan katensyonado? Hindi niya ako sinusuportahan noon pa. Kung malalaman niyang nag-uwi ako ng babae sa kalagitnaan ng gabi, malamang hinahabol na niya ako ngayon ng sinturon sa buong bahay, paliwanag ko na may pilit ng ngiti. Narinig ni Mucha at medyo natigilan. Ibig sabihin lang yon. Hindi pa tapos ang sinabi ko, isang malamig at matalim na tingin ang tumama sa akin. Kunwari lang naman, hindi naman totoo, di ba? Hindi na gustong makipagtalo ni Mucha, malamig na sinabi, ano nang susunod na gagawin? Matulog na tayo. Bukas ihahatid kita sa eskwelahan. Nag-isip sandali bago sumagot. Ngayong gabi, sa kama ka matulog. Sasahig ako sa tabi mo. Gusto mong makasama ako sa iisang kwarto. Agad na gustong tumanggi ni Mucha. Ang resulta, pagkasabi pa lang noon, nangyari na. Matagal na akong nakalatag at nakahiga. Good night, kita-kits bukas. Pagkasabi noon, tumalikod ako. Si Mucha ay nataranta sa sunod-sunod kong kilos, hindi alam ang gagawin. Nang maisip na ito ang lungga ko at nakikitira lang siya, napilitan siyang magtiis. Hating gabi, isang sinag ng buwan ang tumago sa bintana at suminag sa silid. Hindi ako makatulog. Tiningnan ko ang madilim na kisam. Ang babaeng ito talagang natutulog ng mahimbing. Palihim kong sinulyapan si Mucha sa kama. Nakita kong maayos siyang nakahiga, payapang natutulog na may kumot. Ang matulog sa iisang silid kasama ang babaeng gustong pumatay sa akin, ay nagdudulot ng kaba sa puso ko. Nang maisip ito, palihim ko ulit siyang sinulyapan. Ang resulta, hindi ko pa nababawi ang tingin ko, narinig ko na ang isang kalmadong boses. Ito na ang 8 beses ngayong gabi na tinitingnan mo ako. Natigilan ako. Totoo ngang magaling. Ngayon, nahuli akong sumisilip, agad akong nahiya, gusto ko na lang magtago kung saan. Kaibigang Mucha, gusto mong humili? Nag-aalala lang ako dahil hindi ako sanay. Gumawa ako ng dahilan na kahit ako mismo ay hindi naniniwala. Gayunpaman, sa puso ni Mucha, malinaw niyang naiintindihan. Totoo ngang hindi siya sanay matulog. Kahit malambot ang kama at mainit ang kumot, paulit-ulit siyang natutulog sa tabi ko. Lalo na ngayon na wala na siyang lakas, hindi maiiwasang makaramdam siya ng kaunting kaba. Marahil dahil katatapos lang ng mahigit 10 taong pamumuhay sa kaba at pangamba, ang tulog ko ngayon ay napakahimbing. Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone, saka lang ako nagmulat ng antok na mga mata. Gising ka na. Tahimik na nakaupo si Mucha sa gilid ng kama. Kinusot ko ang mga mata at komportableng nag-inat. Lumingon ako kay Mucha sa tabi, medyo kakaiba ang kanyang anyo. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Sa mga sandaling ito, ang kanyang magandang mukha ay may bahid ng pagod. Ang paligid ng kanyang mga mata ay may bahagyang pangingitim, halatang hindi maganda ang pakiramdam. Wala. Bahagyang yumuko si Mucha. Halatang hindi lang siya hindi nakatulog ng maayos. Dahil hindi siya makaangkop sa mundong ito, halos hindi siya nakatulog kagabi. Nakita kong hindi na kailangang magsalita pa. Pagkatapos, tiningnan ko ang kanyang damit at sinabing, ang damit mong yan, kailangan mong palitan mamaya. Pero kung yan ang isusuot mo sa eskwelahan, magiging kakaiba ka. Ganoon ba? Bahagyang kumunot ang noo ni Mucha. Kahit medyo ayaw niya, naiintindihan niya ang kahalagahan ng sitwasyon at hindi tumanggi. Kung gayon, magbihis ka muna. Pagkasabi noon, lumabas ako at isinara ang pinto. Nakatayo ako roon at sumakit ang ulo sandali. Mamaya, kailangan ko siyang ihatid sa eskwelahan. Sana walang mangyaring gulo dahil may alaala si Mucha.
Sa wakas, nahanap ko ang matalik niyang kaibigan sa group chat ng klase. Pinakiusapan ko siyang sabihin sa pamilya ni Mucha na hindi siya uwi ngayong gabi. Ang resulta, natural na nagulat ang matalik niyang kaibigan, pinagdudahan pa kung dinala ko ba si Mucha sa hotel. Kailangan ko pang magpumilit para pakalmahin siya. Kung hindi, hindi ko alam kung anong sitwasyon ang mangyayari. Marahil ngayong umaga, pagdating sa eskwelahan, maraming gulo ang naghihintay sa akin. Makalipas ang ilang minuto, nakatayo ako sa pinto, puno ng pagtataka ang mukha. Pumasok ako sa banyo. Hindi pa siya tapos magbihis. Mula sa likod ng pinto, narinig ko ang nahihiyang boses ni Mucha. May halong pagmamadali at hiya sa kanyang boses. Kung hindi ka magmamadali, mahuhuli tayo sa eskwelahan mamaya. Ang hirap mo namang magbihis. Ano bang alam mo? Sa likod ng pinto, nahihirapan si Mucha sa 2 piraso ng tela. Matagal siyang nagsikap ngunit hindi niya maisuot. Halatang ganito rin kagabi. Kainis. Bakit ba ang weird ng damit sa mundong ito? Iniisip niya iyon sa sarili, gayunpaman, lalong nagkagulo ang kilos ng kanyang mga kamay. Makalipas ang ilang sandali, wala na talaga siyang magawa. Napakagatlabi siya at tiningnan ang lugar kung saan ako umalis kanina sa sahig. May isang mahabang piraso ng asul na tela roon. Makalipas ang ilang sandali, mabilis na nagkalkula si Mucha. Buti na lang, mukhang aabot pa. Ang damit lang ng babaeng ito, hindi kaya pati mukha ko mamumula? Mabilis kaming nag-almusal at pumunta sa eskwelahan. Hindi naman kalayuan ang eskwelahan sa bahay namin. Sa mga sandaling ito, marami pa ring estudyante ang dumarating mula sa iba't ibang direksyon. Kailangang sabihin na hindi biro ang kasikatan ni Mucha bilang campus beauty. Sa daan, hindi mabilang na mga mata ang nakatutok sa amin. Tandaan mo, huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Tandaan mo, huwag kang gagawa ng gulo, huling paalala ko bago dalhin si Mucha sa silid-aralan. Ang dating medyo maingay na silid-aralan ay biglang tumahimik. Hindi mabilang na mga mata ang unang napunta kay Mucha, pagkatapos ay kakaibang tumingin sa akin. Hindi nagbago ang ekspresyon ko, kalmadong pumunta sa aking upuan at naupo. Sa tabi, medyo nag-aalangan si Mucha, tumingin din sa upuan niya kahapon noong kararating lang. Doon, isang babaeng maikli ang buhok ang nakatitig sa kanya, nagniningning ang mga mata, kumikinang. Nakita na rin niya ito sa ilang disipulo ng sekta sa dati niyang buhay, iyon ang matinding kuryosidad. Nang makita niyang umupo si Mucha, nagmamadaling bumulong ang babaeng maikli ang buhok. Mucha, bakit ka nakipag-away kay Marco kahapon? Kagabi, si Marco pa ang naghanap sa akin, sinabing hindi ka uwi. At ngayong umaga, bakit kasama mo si Marco? Isang serye ng mga tanong ang dumiretso sa mukha ni Mucha, na nagpadama sa kanya ng sakit ng ulo. Sa harap ng sunod-sunod na tanong, bahagyang nag-atubili si Mucha dalisay bago sumagot, may nangyari lang kagabi. Ayon sa sinabi ko, pinakamabuting huwag na siyang masyadong magsalita ngayon. Kapag maraming sinabi, madaling magkamali, pero hindi rin naman pwedeng wala siyang sabihin, kung hindi, kahit sino ay makakahalata na may problema. Medyo natigilan si Elia, hindi niya inaasahan na ilang salita lang ang isasagot ni Mucha. Binuka niya ang bibig, akmang magtatanong pa. Gayunpaman, pumasok na sa silid-aralan si Ginoong Rigor, dinhim, kaya napilitan na lang siyang sumuko. Sa kabilang banda, bahagya akong kumunot ng noo. Tama nga, ang isang banal na babae ng sektang demonyo na nag-aaral ay talagang kakaiba, ngunit wala na akong magagawa rito. Puno ng pag-aalala ang puso ko, hindi ko napansin ang matalik kong kaibigan sa tabi na mausisang nagtatanong, Tol, ang astig mo talaga. Paano mo nagawang makipag-away sa campus beauty kahapon, tapos ngayon kasama mo na siyang pumasok? Coach, gusto kong matuto. Nang pumasok ang class advisor, agad na nawala ang ingay sa klase. Oras na para sa morning reading. Sa normal na sitwasyon, hindi darating si Ginoong Rigor, maliban na lang kung may mahalagang bagay. Inikot ni Ginoong Rigor ang kanyang tingin sa ibaba, pagkatapos ay tumikhim at nagsimulang magsalita, may i-anunsyo lang ako. Kanselado ang morning exercise. May mga bisitang opisyal na darating para sa isang inspeksyon at magkakaroon ng pulong. Bukod pa riyan, may mga tao mula sa Dalisay Group, na darating. Magdodonate sila sa ating paaralan ng isang batch ng aircon. Mamaya, bumaba kayo sa quadrangle at pumila ng maayos.
Pagkasabi nito, narinig ni Ginoong Rigor ang sunod-sunod na bulungan. Ang lupit talaga ng Dalisay Group. Hoy, narinig mo ba? May magdodonate raw ng aircon. Tumango ako. Hindi ako nagulat dito dahil naranasan ko na ito sa dati kong buhay. Parang may iba pang nangyari noon pero 11 taon na ang nakalipas. Hindi ko na masyadong natatandaan. Hindi nagtagal, tumunog na ang bell. Ang mga estudyante na may masiglang kalooban ay lumabas papunta sa quadrangle. Sa pila, bahagyang kumunot ang noo ni Mucha, may bahid ng pagdududa at hindi pagkaunawa sa kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa nila, katulad ba ito ng pagtitipon ng mga disipulo ng sekta sa dati niyang buhay. Darating ba ang tito mo mamaya? Biglang lumapit si Ilya kay Mucha at bumulong. Kumislap ang pagdududa sa mga mata ni Mucha, ngunit hindi siya sumagot. Nang makitang hindi siya sumasagot, natural na inakala ni Ilya na pumayag na siya. Mahal ka talaga ng tito mo. Noong nakaraang araw lang nagkaproblema ang aircon ng paaralan. Ngayon, magdodonate na siya ng aircon sa atin. Naintindihan na ni Mucha. Bahagyan niyang ikiniling ang ulo. Kahit hindi niya alam kung ano ang aircon, ang taong nag-donate ba nito ay ang kanyang ama? Ang iba ay tumingin kay Mucha mula sa malayo. Nang makitang tila wala namang problema sa kanya, agad silang nakahinga ng maluwag. Sa mga sandaling ito, sa entablado ng quadrangle, ilang opisyal na ang nakaupo, nagsisimula na sa pamilyar, ngunit hindi naman gaanong mahabang pambungad na pananalita. Ang huling tumingin ay isang lalaking nasa edad 30, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa entablado. Nang makita ito, agad na nagkaroon ng kaguluhan sa mga estudyante. Shit, presidente iyan ng Dalisay Group. Nakatayo ako sa ibaba, medyo nagulat din natatandaan ko, sa dati kong buhay, hindi naman dumating ang presidenteng ito. Ito na kaya ang butterfly effect ng muling pagsilang? Natatandaan ko, sa pagtitipon na ito sa dati kong buhay, parang may malaking nangyari. Hindi ko alam kung may magbabago ba ngayon. Ano kaya iyon? Bigla akong tumingala at nakita ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na malaki ang tiyan. Siya ang pinakakilalang Dean of Discipline sa buong paaralan. Ang mga patay na alaala ay biglang bumalik at sumalakay sa akin. Paano to? Agad akong lumingon kay Mucha na hindi kalayuan. Nakatayo si Mucha roon parang isang purong lotus na walang bahid. Mahirap isipin na siya pala ang banal na babae ng sektang demonyo. Ngunit hindi ito ang oras para isipin iyon. Napansin na rin ni Mucha ang tingin ko, bahagya siyang lumingon sa akin, may pagdududa sa kanyang mga mata. Tahimik kong binawi ang tingin, lihim na napabuntong hininga. Isang dilag na nagdudulot ng kapahamakan, at siya pa ang kilalang campus beauty. Natural, hindi mabilang ang mga humahanga sa kanya, pati na ang mga lihim na umiibig ay hindi kakaunti. Ngunit ang Jiang Bay High School ay kilala sa mahigpit na pamamahala sa mga maagang pakikipagrelasyon. Lalo na ang dian na ito, nahuli niya ang isang estudyanteng palihim na nagsusulat ng love letter para kay Mucha, at tinawag pa niya sina Mucha at ang lalaking estudyante sa entablado para pagsabihan. At sa harap pa ng lahat ng guro at estudyante sa paaralan. Kahit anong isip ko, hindi ko maintindihan kung ano ang pakay ng dian na ito. Pagkatapos ng insidenteng iyon, tila hindi na nagpakita si Mucha sa paaralan. Dapat banggitin na ang dian na ito ay natanggal din sa trabaho pagkatapos noon. Gayunpaman, iyon ay nangyari na. Noon, walang kinalaman sa akin ang bagay na ito. Ngunit ngayon, iba na. Si Mucha ngayon ay hindi na ang Mucha noon. Ang dian ay balak siyang pagsabihan sa harap ng lahat ng guro at estudyante. Kung hindi magtitiis ang babaeng ito, paano kung direkta siyang manakit ng tao? Kahit wala na siyang lakas ngayon, ang kanyang likas na pagkatao ay ang mayabang at palalong banal na babae ng sektang demonyo. Makakayanan kaya niya ang ganitong panggigipit? Hindi ko alam at hindi ko rin gustong sumugal. Sa mas malaking usapan, baka hindi makapagtimpi si Mucha at patayin ang dian. Sa mas maliit na usapan, kung magagalit siya at mawalan ng kontrol, kung talagang mangyayari iyon, parang hinihingi na rin ang buhay ko. Kung ganito ang mangyayari, sira na lahat. Hindi pwede, kailangan kong mag-isip ng paraan. Sa entablado, matapos magsalita si Ginoong Dalisay, Jenika, ng isang walang kwentang talumpati, ngumiti siya ng malumanay at bumalik sa kanyang upuan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga estudyante.
Ang matagumpay na negosyanteng ito na may tiwala sa sarili at malakas na presensya, sa mga sandaling ito, may bahid ng pagkabalisa sa kanyang mga mata. Tiningnan niya si Mucha sa gitna ng mga tao, hindi man lang sumulyap sa kanya, at naghalo-halo ang emosyon sa kanyang puso. Mucha, bakit hindi mo tingnan si Papa kahit isang beses? Espesyal na iniwan ni Papa ang trabaho para pumunta rito ngayon. Tapos na, tapos na. Siguradong dahil sa ilang araw na overtime ni Papa kaya nagalit si Mucha. Kung hindi, bakit hindi siya umuwi kagabi? Siguradong galit siya kay Papa. Sandali, sino tong batang to? Bakit tinitingnan siya ni Mucha? Sa mga sandaling ito, malapit nang matapos ang pulong. Ang mga estudyante sa quadrangle ay sabik na ring maghiwa-hiwalay. Bigla, isang malaking figura ang lumitaw sa harap ng mikropono. Isang babaeng may masungit na mukha at matabang pangangatawan. Ganito kasi yan. Huwag muna kayong umalis, 2 salita lang ang sasabihin ko. Agad na natigilan ang mga estudyante na pabuntong hininga sa sitwasyon. Tama nga, darating pa rin. Ang boses na nakakainis ay dahan-dahang umalingaw-ngaw. May isang problema akong paulit-ulit ng sinasabi. Anong problema to? Ito mismo ang problema. Hindi ko sinasabing gusto kong maging sensitibo kayo. Kahit hindi ko sabihin, dapat nyo itong gawing aral. Ano ba talaga ang problema? Lahat ng estudyante ay nagpakita ng mukha ng kawalan ng magawa. Sa wakas, matapos ang walang tigil na pagsasalita, agad siyang nagbago ng ekspresyon para dumiretso sa pangunahing paksa. Makalipas ang ilang sandali, isang binatang may pinong mukha ang umakyat sa entablado. Nanginginig ang kanyang mga balikat, nakayuko ng husto at nakatitig sa dulo ng kanyang sapatos, ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali na magkakakrus. Ang mukha ng class advisor ay napakasama habang tinitingnan ang binata. Ito mismo ang estudyanteng ito. Palihim siyang nagsusulat ng love letter at nahuli ko. Tingnan mo nga ang sarili mo, ilang taon ka na, puro kalokohan lang ang iniisip mo buong araw. Pagkatapos noon ay sunod-sunod na walang awang paninisi. Lalong pumutla ang mukha ng binata, lalong nanginginig ang kanyang mga balikat, na para bang hindi na niya kayang tumayo. Sa ibaba, napakatahimik ng paligid. Sa wakas ay huminto na ang mga paninisi ng class advisor. Akala ng lahat ay matatapos na roon, sino ba namang mag-aakala na sa susunod na segundo, bigla siyang nagsabing, Mucha Dalisay ng grade 12, 122. Malamig na nagsalita ang Dean of Discipline. Natigilan ang buong quadrangle. Sa isang iglap, walang nakaintindi kung bakit tinawag ng Dean ang campus beauty. Sa entablado, si Ginoong Dalisay ay nag-iisip ng malalim. Nang marinig ang pangalan ng kanyang anak, nagulat din siya. Pagkatapos ay bahagya siyang napapikit, tumingin sa malaking anino sa harap. Si Mucha na nakatayo sa ibaba ay hindi agad nakakibo, may bahid ng pagdududa sa kanyang mukha. Mucha Dalisay, hindi mo ba narinig? Kailangan ko pa bang sumigaw ng malakas? Nang makita ng Dean na hindi pa rin lumalabas ang tao, bahagyang lumitaw ang hindi kasiyahan sa kanyang mga mata, hindi maganda ang tono ng kanyang pananalita nang ulitin niya ito. Nag-atubili sandali si Mucha. Nang maalala ang mga bilin ko, naunawaan niyang hindi siya dapat masyadong kakaiba. Sa wakas, humakbang pa rin siya palabas ng grupo ng mga tao at naglakad papunta sa entablado. Nang lumabas ang campus beauty, agad na nagkagulo ang buong quadrangle. Hanggang sa umalingaw-ngaw ang malamig na ideki ng Dean, saka lang tumahimik ang paligid. Gayunpaman, hindi pa gaanong nakakalayo si Mucha, hindi pa nakakarating sa entablado, nagsalita na ang Dean. May ilang estudyante na buong araw, hindi iniisip ang pag-aaral, ang make-up ay sobrang kapal, mukhang pokpok. Para kanino ba iyan tinitingnan? Nakakaapekto sa pag-aaral ng iba, nakakaapekto rin sa sarili. Bahagyang natigilan si Mucha, tumingin sa babae. Ang kanyang mukha ay walang bahala, ang kanyang magagandang mata ay kalmado na parang patay na lawa. Agad na nanigas ang hangin. Bahagyang kumibot ang gilid ng bibig ko. Nakita ko na ang ganitong tingin ni Mucha sa mundo ng mga cultivator, iyon ang tingin ng gustong pumatay. Malamig na sinulyapan ni Mucha ang babae at yumuko. Hindi siya huminto, nagpatuloy sa paglakad papunta sa entablado. Principal Huang, ano to? Naninigas na lumingon si Ginoong Dalisay sa matandang payat sa tabi, may ngiti sa mukha na parang hindi ngiti.
Ang kanyang boses ay kalmado na parang isang tagamasid, walang bahid ng emosyon. Walang nakapansin na ang kanyang mga kamao ay hindi alam kung kailan pa nakakuyom. Nang makita ito ni Principal Huang, hindi na siya nag-isip pa. Nang makita ito ni Principal Xian, Hubie Renhin, may bahid pa ng kasiyahan sa kanyang mukha. Ang ating paaralan ay dahil sa mahigpit na mga patakaran, kaya nakamit natin ang pinakamataas na passing rate sa buong lungsod ngayon. Maaga pa lang ay nakaapekto na ito sa pag-aaral. Kalmadong tiningnan siya ni Ginoong Dalisay, pagkatapos ay lumingon sa payat na anino na dahan-dahang umaakyat sa entablado sa ibaba. Kung hindi naman pala nagmamahalan, bakit kailangan pang pagsabihan ng ganyan? Narinig ni Principal Huang na ang tono ni Ginoong Dalisay ay lalong nagiging kakaiba. Medyo mayabang pa rin niyang hinaplos ang kanyang balbas. Ito ang tinatawag na kung gusto mong gamutin ang ugat, kailangan mong magsimula sa pinagmulan. Kaya sinasabi kong pareho silang kailangang pagsabihan. Masayang nagsalita si Principal Huang. Sige, ang passing rate ng ating paaralan ay napakataas. Bukod sa mga patakaran ng ating paaralan, ito rin ay dahil sa tulong pinansyal sa edukasyon ni Ginoong Dalisay sa mga nakaraang taon. Sa kabilang banda, walang sinabi si Mucha, dahan-dahang umakyat sa entablado, kalmadong tumabi. Gayunpaman, ang taong ito ay malamig lang na tumingin sa ibaba. Nang tumama ang kanyang tingin kay Mucha, lumitaw ang bahid ng pandidiri. Ang batang babae na ganito kaganda, sino ang gusto mong akitin? Mucha Dalisay, alam mo na ba ang pagkakamali mo? Tumingala si Mucha at tiningnan siya. Naramdaman niyang ang matabang babaeng ito ay tila may kaunting pandidiri sa kanya. Ngunit nang maalala ang sinabi ko sa kanya na ang mundong ito ay mapanganib, pansamantala niyang binaliwala ito. Nang makitang hindi sumasagot si Mucha, lalong nagalit ang babae. Bakit hindi ka nagsasalita? Hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung saan ka nagkamali. Tingnan mo nga ang edad mo, karapat-dapat ka ba sa pag-aaruga ng paaralan? Grade 12 ka na, ganyan ka ba karapat-dapat sa mga magulang mo? Dahan-dahang tumingala si Mucha, kalmadong tiningnan ang babaeng ito, pagkatapos ay lumitaw ang bahid ng malalim na pag-iisip sa kanyang mga mata. Mga 3 metro ang layo, hindi gaanong mataas. Ang kalaban ay medyo mataba. Kung gusto ng isang kritikal na tama, dapat magsimula sa liit pataas. Ngunit pagkatapos siyang saktan, kung makakatakas ba ay isang problema. Nagsimulang mag-isip si Mucha kung paano sasaktan ang babaeng ito. Kahit may ilang salitang hindi naintindihan ni Mucha, ang 2 salitang magulang P ay malinaw pa rin. Ang mga magulang ang kahinaan at sugat sa puso ni Mucha. Ang dian ay walang tigil pa rin sa pagleleksyon, ang kanyang mga salita ay lalong nagiging matalas at masakit. Ayos lang yan. Isang malamig na ngiti ang bahagyang lumitaw sa gilid ng bibig ni Ginoong Dalisay, kumislap ang mapanganib na liwanag sa kanyang mga mata. Sakto ng akmang kikilo si Ginoong Dalisay, biglang may umalinggaw na boses. Sa tingin ko, hindi binigo ni kaklaseng Mucha Dalisay ang kanyang mga magulang. Medyo malakas ang boses, hindi kakaunti ang nakarinig, kasama na ang dian na walang tigil sa pagleleksyon sa entablado. Sa mga sandaling ito, hindi kakaunti ang mga taong may gulat na ekspresyon, hindi inaasahan na may isang matapang natatayo sa mga sandaling ito. Bahagyang kumunot ang noo ng dian, namutla ang mukha. Nagsasalita ang guro, may lugar ka ba para sumabat? Ang pagkakaroon ng kasalanan sa magulang o hindi ay kayo ba ang magpapasya? Bahagya ring kumunot ang noo ni Mucha, tumingin sa akin na dahan-dahang lumalabas mula sa grupo ng mga tao, may kaunting pagdududa. Nagsasalita siya para sa sarili niya, ngunit hindi ba't sinabi niyang mapanganib ang mundong ito? Nakita lang sa ibaba, dahan-dahan siyang lumabas mula sa grupo ng mga estudyante, magalang ang ekspresyon, mukhang isang modelong estudyante. Ang aming mga magulang, hindi ba't wala kaming karapatang magsalita, o ang dian na ang magpapasya sa lahat? O mga anak ba namin kayo? Pagkasabi nito, ang buong kwadrangle ay napuno ng nakamamatay na katahimikan. Isang salita lang ang binitiwan, ang kapaligiran ay agad na naging tahimik na parang sementeryo. Ang mga estudyante at mga opisyal ay natigilan. Kahit ang mahigpit na dian ay bahagyang natigilan, nanigas ang ekspresyon. Ngunit lalong lumakas ang boses ng lecturer na nakasaksi sa sitwasyon. Mayroon pa ring hindi nakakaintindi kung saan talaga nagkamali si kaklaseng Mucha. Maaga pa lang siyang nagsusulat ng love letter. Kung talagang gusto nating sabihing nagkamali siya,
Iyon ay dahil masyado siyang maganda na nakaapekto sa pag-aaral ng ibang kaklase. Kung talagang ganoon, sa tingin ko, mas masahol pa ang dian na nakatingala sa langit. Kahit paano, ang mukhang nakatingala ay mahirap tingnan. Sa tuwing nakikita ko ang dian na nakatingala, hindi ako mapakali at makapag-concentrate sa pag-aaral. Kung gayon, hindi ba dapat ang dian, sa harap ng buong paaralan, sa harap ng mga guro at estudyante, ay magsuri ng sarili? Ang lahat ng estudyante sa auditorium ay napanganga. Hindi lang ito mga salitang nakakagulat. Ito ay talagang nakakayanig. Kailan pa nagkaroon ng ganito katapang na tao ang kanilang Jayang B High School? Maraming mga mata ang nanlaki sa gulat. Nanlaki ang mga mata ng dian, hindi makapaniwalang nakatingin sa akin sa ibaba. Agad na sumunod ang isang sukdulang galit sa kanyang mukha. Ikaw, anong klase ka? Gusto mo pa bang mag-aral? Isang maningning na ngiti ang lumitaw sa aking mukha. Ang ating paaralan ay may dian na tulad ninyo. Paano magiging mabuti ang mga estudyanteng pinamumunuan ninyo? Muling nanigas ang hangin sa buong auditorium. Ang mga opisyal sa entablado ay natigilan at walang masabi. Pati ang mga security guard sa tabi ay natigilan. Nagre-rebelde na. Nagre-rebelde na. Paanong may estudyanteng tulad mo na natutulala lang? Hulihin niyo siya at dalhin sa opisina. Gusto kong makita kung anong klaseng magulang ang nagpalaki sa ganitong estudyante. Hindi na napigilan ng dian sa entablado ang ekspresyon sa kanyang mukha, umuungal. Sa mga sandaling ito, maraming tao ang halos malaglag ang panga sa gulat. Sa wakas ay nakakibo na ang mga guro. Nagmamadali silang lumapit para pigilan ang estudyanteng ito na magsalita pa ng mga nakakayanig na salita. Hindi nila inaasahan na sa isang simpleng pulong lang ay mangyayari ang ganitong kabaliwan. Hindi nila maaaring hayaang magpatuloy pa sa pagsasalita ang batang ito. Nang makita ang sitwasyon, isang grupo ng mga guro at security guard ang agad na bumalik. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, akma akong aatras. Ngunit walang tigil pa rin sa pagsasalita ang dian. Bigla akong nagkaroon ng ideya, tiningnan ko ang mikroponong nakalagay sa mesa. Ito, makukuha to, wireless to, pwedeng dalhin habang tumatakbo. Dahan-dahan, mabilis, minsan mabagal, minsan mabilis. Sakto ng akmang hahawakan ako ng security guard, gumulong ako papunta sa gilid ng mesa at nakuha ang mikropono. Kailangang aminin, ang unang beses na gawin ito ay talagang nakaka-excite. Tumalon ako pababa ng entablado at pumasok sa hanay ng mga estudyante. Nang makita ng mga estudyante sa ibaba na papalapit ang bayani, lahat sila ay nagmamadaling umiwas, gumawa ng daan para makapasok ako. Ngunit nang habulin sila ng mga security guard, nakatayo lang sila na parang mga poste, hindi man lang gumagalaw. Anong ginagawa nyo? Hindi pa ba kayo magbibigay daan? Galit na sumigaw ang nasa entablado. Ang mga estudyante sa ibaba ay parang walang naririnig, nakatayo pa rin. Nang makita ang sitwasyon, sinamantala ko ang pagkakataon para buksan ang mikropono. Huminto ako, nakatayo sa gitna ng mga tao. Mula sa speaker ng paaralan, umalinggaw ang boses ko. Dian, ayon sa mga batas na nagpoprotekta sa mga menor de edad sa ating bansa, ang inyong ginagawa, bilang isang guro, ay paglabag sa batas kahit alam ninyo. Karapat-dapat ba kayo sa paaralan sa mga estudyante? Naramdaman ng Dian na malapit na siyang mabaliw sa galit. Ang kanyang mukha ay lalong sumasama, kulang na lang ay sumigaw siya. Bawat salita ko ay lalong nagpapalala sa itsura niya. Dapat malaman na sa mga sandaling ito, sa likod niya ay maraming opisyal ang nakaupo. Talagang nakakahiya ng sobra. Si Principal Huang sa entablado ay napanganga pa. Ang balbas sa kanyang baba ay tila malapit ng malaglag, tinitingnan ang eksenang ito na hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Si Ginoong Dalisay naman, sa mga sandaling ito, ay mas maganda na ang pakiramdam. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Hoy, 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 kahit saan talaga may ganitong klaseng walang hiya. Nakakahiya tuloy kay Ginoong Dalisay. Sa susunod, siguradong aayusin namin ito ng paaralan. Kaswal na sinulyapan ni Ginoong Dalisay ang matanda na may alanganing mukha. Mumiti lang siya ng bahagya, hindi na nagsalita pa. Sa mga sandaling ito, nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin. Ang sarili kong mga tao pa ang humuhuli sa sarili kong kasamahan. Hindi naman ako mahalaga, napilitan lang akong gawin ito para protektahan si Mucha.
Talagang nag-aalala ako kung matatanggal ba ako sa paaralan. Ngunit mas nag-aalala ako kung magwawala ba ang demonitang ito at pumatay ng tao. Kahit matanggal ako sa paaralan at hindi na makapag-aral, tiwala pa rin akong makakaligtas ako sa buhay na ito. Ngunit si Mucha Dalisay ay hindi maaaring magkaganoon. Ang buhay ko at ang aking kinabukasan ay nakataya sa kanya. Hindi ko maaaring hayaang sirain ako ng pagiging padalos-dalos. Sa mga sandaling ito, ang galit ng Dian ay tuluyan ng nabaling sa akin. Ang mga sinabi ko kanina ay lalong nagpahiya sa kanya. Wala na siyang gana pang magdaos ng pulong para pagsabihan ang mga estudyante. Nagmamadali niyang pinauwi ang mga estudyante sa ibaba na hindi pangkaraniwan ang kasiglahan. Dala ang mukhang kasing itim ng ilalim ng kaldero, pumasok ang Dian sa opisina. Narito kami ni Mucha Dalisay. Noong una, wala namang kinalaman si Mucha Dalisay dito. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng Dian at tinawag pa niya si Mucha Dalisay. Buti na lang, bago dumating ang mga guro, halos napakalma ko na si Mucha Dalisay. Sinabi ko sa kanya na huwag mag-alala, ako na ang bahala sa lahat. Sa tabi, ang magagandang mata ni Mucha Dalisay ay kumikislap ng komplikadong liwanag habang nakatingin sa akin, hindi alam kung ano ang iniisip. Pagpasok pa lang sa opisina, malakas na hinampas ng Dian ang mesa. Umuungal, mga pinalaki ng iba, ganyan kayo kung makipag-usap sa akin. Ayaw niya na bang mag-aral? Mabuti. Hintayin niyo mamaya, tatawagin ko ang mga magulang niyo. Sa harap nila, tatanggalin ko kayo sa paaralan. Ang mukha ni Mucha ay walang ekspresyon. Noong una, akala niya kaya niyang kontrolin ang emosyon. Sino ba namang mag-aakala na pagdating pa lang niya ay direkta na siyang inatake ng personal? 30 metro ang layo. Sa kanyang pangangatawan, siguradong napakadali lang. Ang problema lang ay kung paano haharapin ang mga susunod na mangyayari. Sa mundo ng mga cultivator, kung saan kinakain ng tao ang kapwa-tao sa loob ng maraming taon, hindi naman siya isang inosenteng kuneho. Pinigilan niya ang pagnanasang pumatay sa kanyang puso. Malamig akong nagsalita, Dian, pinapayuhan ko kayong huwag ninyo akong personal na atakihin at lalong huwag ninyong pag-usapan ang aking mga magulang. Ako ang may gawa nito, walang kinalaman si kaklaseng Mucha. Ngayon, takot na kayo, no? Isang malakas na tunog ang biglang umalinggaw sa opisina, na nagpatigil sa Dian at nagpagulat din sa prinsipal at sa mga taong kararating lang. Walang emosyon kong iwinasiwas ang kamay, pagkatapos ay lumingon sa grupo ng mga taong kararating lang, may mukhang walang kasalanan. May lamok sa katawan ng Dian, tinulungan ko lang siyang patayin. Agad na natahimik ang silid. Nang makita ito, mabilis na lumapit si Principal Huang sa harap ng lahat. Ang gulat sa kanyang mukha ay naging galit. Itinuro niya ang aking pamilya, itinuro ang ilong ko, at nagsimulang sumigaw ng malakas. Estudyante ka pa ba? Wala kang pinagkaiba sa mga siga. Walang magawa akong nagkibit-balikat, bakit hindi niyo sabihin na ininsulto ng Dian ang pamilya ko? Sa pagkakataong ito, hindi pa nakakapagsalita ang prinsipal, mabilis na lumapit ang matabang Dian. Isang kamay ang nakatakip sa kanyang mukha, nagsasalita habang galit na galit. Ang mga guro rito ay buong pusong nagtuturo sa inyo, tapos sasaktan niyo pa ang guro. Isa kang hamak na tao. Bahagyang kumunot ang noo ni Principal Huang, pinutol ang kanyang sinasabi. Tiningnan niya ang mga staff na may hindi kasiyahang ekspresyon. Wala akong pakialam kung ano ang dahilan niyo. Ang mga ginawa niyo ay kitang-kita namin. Kailangan naming tawagan ang mga magulang niyo para makipag-usap ng malinaw. Tawagan ang mga magulang ngayon din. At saka, lumipat ang tingin ng prinsipal kay Mucha Dalisay na nakatayo lang sa isang tabi. Tiningnan si Mucha Dalisay na nakatayo roon, tiningnan ang kanyang kalmadong ekspresyon, hindi maiwasang sumibol ang hindi kasiyahan sa kanyang puso. Mucha Dalisay, may relasyon ba kayo ng batang ito? Ang babata niyo pa, hindi kayo nag-aaral ng maayos. Tawagan din ang mga magulang niyo rito. Malamig na sinabi ni Principal Huang, pagkatapos ay akmang ipapatawag sa guro sa tabi. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, dahan-dahan kong kinuha ang isang cellphone mula sa bulsa ng aking damit. Isang maliit na bagay na pinalaki ng iba. Ang tunog ay umalinggaw sa espasyo, isang matinis na boses. Ang sinadyang boses ng Dian sa mga sandaling ito ay talagang nakakabingi. Ang prinsipal, ang Dian, at lahat ng tao ay natigilan, pagkatapos ay hindi makapaniwalang tumingin doon.
Ang babaeng may takot na mukha, pakiusap sa mga guro at sa pamunuan, kung ipopost ko ang recording na ito online, paano niyo ito haharapin? Bahagya akong umiti at nagsalita. Kahit bawal magdala ng cellphone sa paaralan ayon sa mga patakaran, sa muli kong pagsilang, wala akong pakialam sa mga ito. Saka, sa dati kong buhay, palihim din akong nagdadala ng cellphone sa paaralan. Kailangang sabihin na ito ay isang matalinong desisyon. Walang hiya. Sino ang nagpahintulot sa iyong magdala ng cellphone sa paaralan? Sino ang nagpahintulot sa iyong mag-record? Ang matabang babae ay mukhang takot na takot, naging mabangis ang kanyang mukha. Sumigaw siya, sumugod para agawin ang cellphone sa kamay ko. Paanong hahayaan ko siyang magtagumpay? Umikot ako sa isang tabi, muntik nang matumba ang babaeng ito. Tama na. Biglang sumigaw ng malakas si Principal Huang na nagpahawak sa emosyonal na diin. Sa mga sandaling ito, bahagyang kumibot ang gilid ng kanyang bibig, may bahid ng galit at paninisi sa kanyang mga mata. Kung maipapakalat ang recording na nasa kamay ko, talagang magdudulot ito ng masamang reaksyon sa paaralan. Pinapayuhan ko ang estudyanteng ito na pag-isipan ang mga kahihinatnan ng kanyang gagawin. Mababa ang boses ni Principal Huang, may halong pagbabanta. Anong kahihinatnan? Tatanggalin ako sa paaralan? Isang maputlang ngiti ang lumitaw sa aking labi, walang bahalang sumagot. Bahagyang lumambot ang tono ni Principal Huang. Basta burahin mo lang ang recording na ito, maaari pa nating ayusin ito ng maayos. Ayaw mo rin namang madamay si kaklaseng mutya at matanggal din sa paaralan, di ba? Naghirap ang pamilya mo para makapag-aral ka. Tingnan mo, grade 12 ka na, malapit nang mag-college entrance exam di. Isang lantad at direktang pagbabanta. Siyempre, sa mga bata, maaaring may epekto pa ang mga salitang ito, ngunit sa aking kasalukuyang karanasan, kaya kong harapin ang ganitong mga pagbabanta. Habang lalo silang nagbabanta, lalo itong nagpapatunay na takot sila. Bahagya akong umisi ng may pandidiri. Biglang isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw, pinuputol ang daloy ng pag-iisip ng lahat. Ha ha ha! Principal Huang, bakit parang ang seryoso ninyo? Hindi ba nakikinig ang estudyante? Narinig ko pa na tatawagin niyo raw ang mga magulang. Nakita lang ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Jianghai, si Ginoong Dalisay, na pumapasok sa silid. Tumingin siya sa paligid, may peking ngiti sa kanyang mukha. Hanggang sa tumama ang kanyang tingin sa sulok ng silid, kung saan nakatayo si Mutya Dalisay, saka lang lumitaw ang isang tunay na ngiti sa gilid ng kanyang labi. O, si Ginoong Dalisay pala, nandito na rin kayo. Agad na naging isang maningning na ngiti ang mukha ni Principal Huang. Masigla siyang lumapit para batiin si Ginoong Dalisay. Nang makita ang nagmamadaling anyo ni Principal Huang, naisip ko, dapat sumunod ako para tingnan kung makakatulong ako. Anong nangyari? Nagmamadaling sumagot si Principal Huang, may bahid ng panghihinayang sa kanyang mukha. Dalawang estudyanteng walang modo lang naman. Tingnan nyo, sinaktan pa ang aming guro. Pinapatawag na namin ang mga magulang nila. Hindi ko alam kung anong klaseng magulang ang nagpalaki sa mga batang walang modo na ito. Lubos na sumang-ayon si Ginoong Dalisay, pagkatapos ay sumang-ayon na sinabing, kung ganoon, talagang makakatulong ako. Nagliwanag ang mga mata ni Principal Huang. Ang dian sa tabi ay nasiyahan din, hindi kaya gustong tulungan ni Ginoong Dalisay ang batang ito na turuan ng leksyon. Dapat malaman na ang kapangyarihan ng Ginoong ito sa lungsod ng Jianghai ay isa sa pinakamataas. Nakita lang na dahan-dahang lumapit si Ginoong Dalisay kay Mutya Dalisay. Nang makitang lumalapit siya, bahagya akong kumunot ng noo, ngunit hindi pumigil. Nararamdaman kong walang masamang intensyon sa akin ang lalaking nasa harap ko, sa halip, mayroon siyang hindi maipaliwanag na kabaitan sa akin. Nakita lang na iniabot ni Ginoong Dalisay ang kamay, akmang hahaplusin ang ulo ni Mutya Dalisay. Pagkatapos, kumunot ang noo ni Mutya Dalisay at umatras ng isang hakbang. Anong klaseng tao ang nangangahas humawak sa ulo ko? Nanigas ang kamay ni Ginoong Dalisay sa ere, pagkatapos ay mapait na ngumiti, dahan-dahang lumingon, naging malamig na ang kanyang mukha. Hindi ba't gusto niyong tawagan ng anak ko ang kanyang magulang? Heto na ako. Kung may gusto kayong sabihin, sabihin niyo na ngayon. Ang buong quadrangle ay natahimik, na para bang pinindot ang pause button. Lahat ng tao ay nakatayo lang doon. Kahit ako ay hindi napigilang matigilan sandali. Diyos ko!
Si Mucha Dalisay pala ay anak ni Ginoong Dalisay. Nanigas ang mukha ni Principal Huang. Sa isang iglap, naramdaman niyang umiikot ang mundo, muntik na siyang hindi makatayo at matumba. Ang dian sa tabi naman ay lalong hindi nakayanan, nakatayo lang doon na parang naging bato. Ang lupa ay tila may humarang. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas, dahan-dahang umalinggaw ang malalakas na paghinga, na para bang matagal nang pinipigilan ang hininga at sa wakas ay nakahinga na ulit. Nagsalita si Principal Huang na may bahagyang panginginig sa boses, kung gayon, si kaklaseng Mucha pala ay anak ni Ginoong Dalisay. Kaya pala napakaganda ni kaklaseng Mucha, talagang kamukha ni Ginoong Dalisay. Hindi na nagpakipot si Ginoong Dalisay. Ang kanyang mukha ay unti-unting naging malamig, ang kanyang tono ay kasing lamig ng yelo. Malamig niyang sinulyapan si Principal Huang, muling inikot ang tingin sa silid, malalim na tiningnan ang dian na nakalupa sa isasahig, at sinabing, ang anak ko ay walang modo, gusto niyo pang tanggalin sa paaralan ang anak ko. Ang Jiangbei High School ninyo ay talagang may kapangyarihan. Nanginginig ang mga labi ni Principal Huang, nagmamadaling nagsalita, Ginoong Dalisay, hindi pagkakaunawaan lang ito. Manahimik na tayo. Walang bahalang tiningnan siya ni Ginoong Dalisay, pagkatapos ay walang emosyong nagsalita. Ang matandang walang hiya, hindi mo ba nakalimutan kung paano ka naging principal? Opo, kasalanan ko po. Hindi siya pinansin ni Ginoong Dalisay, muling tumingin sa matabang babae sa tabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Ikaw pa ang DN? Ang apat na salitang maging halimbawa sa mga estudyante, talagang kinain na ng aso. Maliban sa paninirang puri sa mga estudyante at pag-imbento ng katotohanan, talagang magaling kayo, no? Lumingon si Ginoong Dalisay sa akin. Agad na naging malumanay na parang simoy ng tagsibol ang kanyang mukha. Kaklaseng Marco, maaari ko bang hiramin ang recording? Natigilan ako sandali at bahagyang tumango. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ko, may anyo na parang nanonood ng magandang palabas. Muling lumingon si Ginoong Dalisay sa babaeng puno ng takot. Personal na atake, paninirang puri sa estudyante, pag-imbento ng katotohanan, sapat na iyan para makulong ka ng matagal. Isipin mo kung paano maging isang guro. Hindi po. Ginoo, nagkamali po ako. Ginoong Dalisay, nagkamali po ako. Hindi pinansin ni Ginoong Dalisay ang pag-iyak ng babae, tumingin kay Principal Huang Lin sa tabi. Ginoong Dalisay, kung makukulong siya, tapos na ang buhay niya. Lahat naman ito ay dahil lang sa estudyante, kalimutan na lang natin. Halata ang mukha ni Principal Huang, nagsalita pa rin para mamagitan. Huang Lin, hindi ba't masyado ko nang binibigyan ng mukha ang matandang ito? 10 minuto ang lumipas, biglang umalinggaw ang speaker ng Jianghai High School. Mahalagang anunsyo. Ngayon, ang ating guidance counselor na si Genf, pangalan ng dian, dahil sa pang-aabuso sa pribadong kapangyarihan para laitin ang mga estudyante na nagdulot ng napakaseryosong epekto, ay tinanggal na sa serbisyo. Bukod pa rito, ang paaralan ay humihingi ng taos-pusong paumanhin kina Mucha Dalisay at kaklaseng Marco Reyes dahil sa walang basehang paninisi. Nagpapahayag ng taos-pusong paumanhin, umaasang sa hinaharap, ang mga guro at estudyante ay magtutulungan sa pagbabantay para maiwasan ang ganitong mga pangyayari. Hanggang sa 3 beses umalinggaw ang speaker sa buong paaralan at natapos, lahat ng estudyante at guro ay nasa estado pa rin ng pagkatulala. Ang guidance counselor ay nilait ng isang estudyante sa harap ng lahat ng guro at estudyante ng paaralan. Pagkatapos noon, natanggal pa ang guidance counselor. Hindi ba sila nananaginip? Sa kabilang banda, tiningnan ni Ginoong Dalisay ang anak na nakatayo lang doon, tahimik at hindi nagsasalita. Napabuntong hininga siya. Talagang galit pa rin sa akin ang mahal kong anak. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako pinapansin. Lumipat ang tingin niya sa binata sa tabi. Muling lumitaw ang ilang ngiti sa mukha ni Ginoong Dalisay. Kaklaseng Marco Reyes, di ba? Maraming salamat sa pagtulong mo kay Mucha. Habang nagsasalita si Ginoong Dalisay, iniabot niya ang kanyang personal na business card. Tapos na ang college entrance exam at malapit na ang summer vacation. Kung gusto mong magtrabaho sa summer vacation, maaari mo akong kontakin. Agad na nagliwanag ang mga mata ko, natural na tinanggap ang business card. Salamat po, Tito Dalisay. Vixe, ang batang ito, wala man lang bahid ng pagkainosente o pagkahiya ng isang kabataan.
Kung hindi lang dahil sa edad na nagtatakda ng hangganan, iisipin kong kaedad ko ang batang ito. Iwinasiwas ni Ginoong Dalisay ang kamay at muling tumingin kay Mucha sa tabi. O, uwi ka na muna kay Papa. Nagsalita si Ginoong Dalisay na may tono na parang nakikipagnegosasyon. Hindi ko alam kung ilusyon lang ba. Naramdaman kong sa tono niya ay tila may ilang kalkulasyon. Tumingin din ako kay Mucha Dalisay, may bahid ng pag-aalala sa aking mga mata. Ang babaeng ito ngayon ay walang anumang alaala, hindi ko alam kung gagawa ba siya ng anumang kalokohan. Bahagyang umiwas ng tingin si Mucha Dalisay. Hindi niya alam kung paano ipapahayag ang kanyang kasalukuyang nararamdaman. Ama, isang salitang pamilyar ngunit banyaga. Sa dati niyang buhay, walang sandaling hindi niya hinangad na magkaroon ng mga magulang. Ngunit mula pagkabata, isa siyang ulila. Walang sinumang nakakita sa kanyang mga magulang at walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Alam lang na bigla siyang lumitaw sa isang lugar, pinulot ng iba at lumaki. Pagkatapos, natuklasan ang kanyang talento, sumali sa sektang demonyo at naging banal na babae. Gayunpaman, malinaw pa rin niyang natatandaan, noong napakabata pa niya, niloloko siya ng ilang bata sa nayon dahil ulila siya. Kaya ang bagay na ito ay laging isang tinik sa kanyang puso. Ngayon, bigla siyang nagkaroon ng ama. Marahil dahil sa mga alaala ng katawang ito. Mayroon siyang pagiging malapit sa amang ito na nagmumula sa dugo, ngunit hindi niya alam kung paano haharapin ang estrangherong amang ito. Medyo nalilito siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Tumalo ng puso ni Ginoong Dalisay, sinundan ang tingin ng kanyang mahal na anak papunta sa akin. Tapos na. Hindi kaya umiibig na talaga ang anak ko? Ang dating nasisiyahang tingin sa akin ay unti-unting naging mapagbantay. May kaunting hindi komportable sa kanyang puso. Muntik na niyang hindi mapigilang balaan ako na layuan ko ang kanyang anak. Biglang natahimik ang eksena. Makalipas ang ilang sandali, huminga ng malalim si Ginoong Dalisay, isang pilit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kung gayon, Mucha, bumalik ka na sa klase kasama si kaklaseng Marco. Pagkatapos, nang makitang bahagyang tumango si Mucha at sumunod sa akin, papasok sa silid-aralan, naramdaman ni Ginoong Dalisay na parang narinig niya ang tunog ng kanyang pusong nabasag. Hanggang sa walang tao sa paligid, saka lang nagsalita si Mucha Dalisay, bakit mo ako tinulungan? Kung wala ang taong iyon, baka natanggal ka na rito. Wala namang masyadong dahilan. Tayo ngayon ay mga langgam sa iisang sanga. Kaswal kong iwinasiwas ang kamay. Dapat mabilis ka nang makaangkop sa kasalukuyan mong katauhan. Ngayong gabi, magsisimula na tayong mag-cultivate. Hindi pa ako tapos magsalita, direkta akong pinutol ni Mucha Dalisay, seryosong nagsalita. Kahit hindi naman talaga siya nasaktan sa nangyari ngayon, nagdulot pa rin ito sa kanya ng kaunting pakiramdam ng kawalan ng magawa. Walang lakas. Lahat ng bagay sa mundong ito ay nagiging pasibo. Ayaw na niyang mag-antala pa. Inayos ko ang kamay ko at sinabing, wala naman akong problema, pero saan kukuha ng gamot na pantulong sa cultivation? Ang mga gamit sa lungsod ng gamot, Zehididid, ay hindi mura. Bahagyang ikiniling ni Mucha Dalisay ang ulo, sinulyapan ako, may bahid ng kakaiba. Hindi ba't sinabi mong ang ama ng orihinal na katawang ito ay isang malaking tao? Saka, napansin kong tila hindi naman siya kapos sa anumang bagay. Hindi ba maaaring humingi sa kanya? Narinig ko iyon at natigilan. Aba! Ang babaeng nasa harap ko pala ay anak ng pinakamayamang tao sa lungsod ng Jianghai. Pinag-isipan ko ito at pinaalalahanan siya ng ilang bagay na dapat tandaan. Napakaseryosong nakinig si Mucha Dalisay. May kaunting hindi maipaliwanag na tensyon sa kanyang puso, ngunit mabilis ding nawala ang tensyong iyon. Kahit paano, siya ay isang banal na babae, mayroon pa rin siyang pangunahing kakayahang makayanan ang pressure sa isip. Ang mga puntong ito, tandaan mo pagdating ng oras, at tandaan mo rin ang address ng bahay mo. Ah, nga pala, eto pa. Kinuha ko ang cellphone mula sa akin. Pagdating ng oras, subukan mong hanapin kung may ganito sa kwarto mo. Pahapyaw kong itinuro kay Mucha Dalisay kung paano gamitin ang cellphone. Sa ganitong paraan, makakauwi siya ng ligtas at magkakaroon din kami ng paraan para makipag-ugnayan. Ang problema lang, pagdating ng oras, hindi sigurado kung maiintindihan ba ni Mucha. Mabilis kaming nakarating sa harap ng pinto ng klase. Nasa kalagitnaan ng klase. Bahagyang natigilan si Ginoong Rigor,
tumingin sa dalawang tao sa pinto, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, ngunit hindi na nagsalita pa. Dinala ko si Mucha Dalisay ng kalmado pabalik sa silid-aralan. Gayunpaman, pareho kaming kalmado, ngunit ang mga kaklase ay hindi na napigilan ang sarili. Buong araw, walang tigil ang mga taong pumupunta sa upuan ko, paulit-ulit na pinupuri ako sa aking galing. Gusto nilang malaman kung paano natanggal sa trabaho ang class advisor. Lahat sila ay iniisip na siguradong hindi simple ang aking katauhan, kung hindi, paanong mangangahas akong laitin ang class advisor sa harap ng lahat, at sa halip, ang class advisor pa ang natanggal. Kaya, naging mainit na paksa ako sa paaralan. Pagsapit ng hapon, uwian na. Tito Dalisay, ingat po kayo sa daan. Nakatayo ako sa tabi ng bintana, ngumingiti at kumakaway kay Ginoong Dalisay na nakaupo sa driver's seat, mukhang isang masunuring estudyante. Isang maningning na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ginoong Dalisay at magalang na sinabi, "Kaibigan ko, hindi mo na ba talaga kailangang ihatid? Kahit paano, daan ko naman. Ayos lang po, ilang hakbang lang naman ang layo ng bahay ko, lalakarin ko na lang. Kung gayon, kapag libre ka, pumunta ka sa bahay namin para kumain." Nauna nang umuwi si Mucha kasama si Tito. "Opo, paalam po, Tito." Ang mga mata ni Mucha Dalisay mula sa likurang upuan ay nakatingin sa akin, may bahid ng komplikadong ekspresyon. Wala akong sinabing iba, tiningnan ko lang siya ng may pagpapalakas ng loob. Si Ginoong Dalisay naman sa driver's seat ay nakita ang eksenang iyon sa rearview mirror, muntik nang tumaas ang presyon ng dugo. "Kalma, kalma. Pagkakaibigan lang yan ng mga kaklase. Huwag kang masyadong mag-isip. Si kaklaseng Marco ay isang masigasig na kaklase lang. Siguradong walang relasyon ang anak ko." Nang maihatid si Mucha, kalmado akong lumingon. Matagal lang naghihintay doon si Sofia. Yung nasa kotse kanina, papa ba yun ni Mucha Dalisay? Hindi nga, kuya. Umabot ka na sa puntong nakikipagkita ka na sa magulang. Kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Naiinis kong pinitik ng bahagya ang noo ni Sofia. Hihi. Umisi si Sofia ng 2 beses. Hindi nagtagal, nakauwi na kami ni Sofia. Pagkatapos kumain, maagang bumalik ang dalawa sa kani-kanilang silid. Nakaupo ako ng naka-cross-legged sa kama, sinusubukang damhin ang espiritual na enerhiyang lumulutang sa hangin sa paligid. Masyadong kaunti. Napakunot ako ng noo. Kailangan pa rin ng gamot para makatulong. Pagkatapos, aasa ako sa lihim na pamamaraan ni Mucha Dalisay para makumpleto ang batayang antas. Habang iniisip ang isang tao, biglang tumunog ang cellphone na nakalagay sa tabi. Binuksan ko ang cellphone para tingnan. Bahagyang nanginig ang kamay ko, walang tigil ang pagkibot ng talukap ng mata ko nang makita kong isa itong friend request. Ang banal na babae ng kataas-taasang yin at yang ng sektang Suanyin na si Mucha Dalisay ay humihiling na idagdag ka bilang kaibigan. Pinigilan ko ang pagnanasang gamitin ang daliri ng paa para iguhit ang isang 3 silid tulugan, isang sala na apartment. Tinanggap ko ang friend request at agad na nag-type ng isang linya ng teksto para ipadala. "Sino ang nagturo sa iyong magpalit ng ganitong pangalan? Palitan mo agad." Agad ding naalala na tila hindi marunong magbasa ng mga salita rito ang kabilang panig. Ako pa rin ang nagturo sa kanya kung paano mag-input gamit ang boses. Noon, nagpadala ako ng isang voice message. Matagal bago nagpadala ng voice message ang kabilang panig. "Bakit?" Ipinatong ko ang kamay sa noo at huminga ng malalim. Hindi ito naaayon sa imahe ni Mucha Dalisay noon. Makakapagduda ang iba. Kung makikita ng iba na hindi siya nahihiya, ako pa ang mahihiya para sa kanya. Wala man lang akong lakas ng loob na tingnan ng diretso ang pangalang iyon. Ang voice message mula sa kabilang panig ay tila may bahid ng hindi komportable at pilit. Kahit paano, napalitan na. Tiningnan ko ang pangalan sa cellphone na parang pang-jejemon na napalitan na ng Mucha. Saka lang ako nakaramdam ng kaunting ginhawa. "Kumusta na riyan?" "Matagal nang ayos." Medyo nagduda ako. "Hindi ba't sanay ka nang magpadala ng voice message? Bakit ang tagal mong magpadala ng isang voice message lang?" Narinig ng kabilang panig ang voice message na ipinadala ko. Si Mucha Dalisay ay nagpakita ng ekspresyong nahihiya at nagagalit. Pagkatapos ay galit na pinindot ang record button. "Ano bang alam mo?
Biglang natahimik si Mucha Dalisay, pagkatapos ay idinulas ang daliri pataas, kinansela ang voice message na ito. Tumikhim sandali, nagpatuloy siyang magsalita, kinukuha ko lang ang kailangan ko. Kumunot ang noo ni Mucha Dalisay, medyo hindi pa rin kontento. Hindi niya napansin dati, ngunit nang pakinggan niya ulit ang voice message na ipinadala niya, naramdaman niyang medyo kakaiba. Hindi maikakaila, napakaganda talaga ng boses ni Mucha Dalisay. Ang problema lang, masyadong mabagal ang pagpapadala ng voice message na ito. Umiling-iling siya. Ituring na lang nating hindi pa siya sanay dahil unang beses niyang makahawak ng ganitong high-tech na kagamitan. Nakuha mo na ba ang baon mo? Makalipas ang ilang sandali, nagpadala siya sa akin ng isang dilaw na bagay sa cellphone na ito. Sa loob, may isang patayong linya na mailimang bilog sa likuran. Natulala. Ano to? Sigurado ka? Ha, sigurado. Talagang hindi ko maintindihan ang mundo ng mayayaman. 10,000 piso. 10,000 pilak. Kiete. Bukas Biyernes, sa hapon magkakaroon ng pahinga ang paaralan. Sa oras na iyon, dadalhin kita para bumili ng gamot at mag-refine ng pills sa lungsod ng gamot para bukas na gawin. Pagkasabi noon, pinatay ko ang cellphone. Akmang pipikit na ako para mag-cultivate pa ng kaunti, biglang kumirot ng malakas ang ulo ko. Sumunod ang isang sakit mula sa kaibuturan ng kaluluwa. Isang nakakatakot na sakit ang sumalanta sa aking kaluluwa at katawan. Biglang naging mabangis ang ekspresyon sa mukha ko. Bumagsak ako sa kama sa sobrang sakit. Ang aking mga kamay ay halos mapunit ang kumot. Ang pinsala mula sa kaibuturan ng kaluluwa ay hindi biro. Ang sakit na iyon, kung hindi ako nagkaroon ng mahigit 10 taong karanasan sa cultivation, matagal na akong namatay sa sakit. Sa kabilang banda, si Mucha Dalisay na kararating lang ng cellphone ay biglang kumunot ng noo. Agad na nanginig ang kanyang payat na katawan. Biglang namutla ang kanyang mukha. Napakagat siya ng labi ng mahigpit, halos dumugo na. Ulit na naman. Buti na lang, si Mucha Dalisay ay sandali lang nakaramdam ng sakit. Nang mawala ang sakit, bumagsak ang buo niyang katawan sa kama. Ang sakit ay lalong tumitindi na para bang gustong sirain ang aking mga ugat. Ang aking katawan ay walang tigil sa pagkibot sa sukdulang sakit. At saka, unti-unti kong naramdaman ang dobleng sakit na nagpapahirap sa akin na parang ayoko nang mabuhay. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas, unti-unting nawala ang sakit. Agad akong nakatulog. Kinaumagahan, dahan-dahan akong bumangon mula sa pasilyo. Nang maalala ang nakakatakot na karanasan kagabi, hindi ko maiwasang manginig. Kailangan kong mag-ingat. Kailangan kong mabilis na makalusot sa ikalawang antas ng batayang antas. Kung hindi, bago pa man maglaho ang aking kaluluwa, mamamatay na ako sa sakit. Pagkatapos kumain ng almusal kasama ang kapatid ko, pumunta na ako sa paaralan. Sa mga sandaling ito, napakaraming estudyante sa harap ng gate ng paaralan. Ngunit nang makita nila ako, lahat sila ay natigilan at nakatutok sa akin. Walang kamalay-malay din silang gumawa ng daan sa kanilang mga paa. Ako naman, wala akong naramdaman. Si Sofia sa tabi naman ay hindi mapigilan ang kasiyahan. Sige na, bumalik ka na sa klase mo. Sinabi ko at itinaboy si Sofia. Pagkatapos, tumayo ako sa sulok ng gate ng paaralan at matyagang naghintay. Hindi nagtagal, isang kotse ang huminto sa tabi ng daan hindi kalayuan sa gate ng paaralan. Sumunod, isang magandang anino ang dahan-dahang bumaba ng kotse, agad na nakaakit ng hindi mabilang na mga mata. Dahan-dahang bumaba ng kotse si Mucha Dalisay. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa gitna ng mga tao. Hanggang sa makita niya ang pamilyar na aninong iyon, ang kanyang mukha ay malamig pa rin na parang bundok ng yelo. Bahagyang lumambot ang ekspresyon sa kanyang nagielong mukha, mabilis na naglakad papunta sa akin. Si Ginoong Dalisay na nakaupo sa driver's seat ng kotse ay dahan-dahang nagsindi ng sigarilyo. Puno ng kapaitan ang kanyang mukha. Ang kanyang anak, mula kahapon hanggang ngayon, ay halos hindi siya pinapansin. Kahit pag-uwi sa bahay, sa sala lang siya umupo, hindi umakyat sa kanyang silid. Sa huli, siya pa rin mismo ang nagpumilit sa iba't ibang paraan para pabalikin siya sa kanyang silid. Umagang-umaga na, siguradong galit pa rin sa akin. Pero karaniwan, hindi naman siya nagtatagal magalit ng ganyan. Hindi kaya.
Biglang kumabog ng malakas ang puso ni Ginoong Dalisay. Tahimik siyang sumilip sa bintana ng kotse papunta sa taong iyon. Ang binatang naglalakad papunta sa kanyang anak. Tahimik sandali si Ginoong Dalisay pagkatapos ay tumawag sa telepono. Hello, tulungan mo akong imbestigahan ang isang tao. Isang estudyante ng Jiang High School. Imbestigahan ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Ilan sila sa bahay, ano ang trabaho ng mga magulang? Naglalakad kami ni Mucha Dalisay nang magkatabi sa daan papunta sa klase. Kumusta? Tanong ko. Bahagyang tumango si Mucha Dalisay. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at magandang cellphone at ibinigay sa akin. Binuksan niya ito gamit ang fingerprint. Walang atubili kong pinalitan ang password, pagkatapos ay tiningnan ang balanse sa e-wallet. Yes, 213,906 pesos. Ibig sabihin, noong una, may mahigit 10,000 pisong baon pa rito. Diyos ko! Kahit paano, hindi kapos sa pera para bumili ng gamot. Pagbalik sa silid-aralan, hindi nakakagulat, agad kaming naging sentro ng atensyon. Mucha, kayo na ba ni Marco? Bumulong si Ilya, halata ang ekspresyong tsismosa habang nakatingin kay Mucha Dalisay sa tabi. Bahagyang kumunot ang noo ni Mucha Dalisay. Ano ang kayo na? Bakit kapag pinagsasama ang dalawang tao ay hindi naiintindihan? Naalala lang ang sinabi ko noon, kung hindi naiintindihan, hindi na kailangang sumagot. Diretsahang binaliwala ni Mucha Dalisay si Ilya. Iniisip niya ang ibang bagay. Kahit ang mga karanasan niya sa mundong ito sa mga nakaraang araw, ay laging nagdudulot sa kanya ng pakiramdam ng pagiging banyaga at pagkabalisa, mayroon siyang hindi maipaliwanag na pamilyar na pakiramdam sa mundong ito. Kasabay ng pagtunog ng bell para sa tanghalian, hindi mabilang na mga estudyante ang sunod-sunod na lumabas ng gate ng paaralan, naghahanda para sa kaunting oras ng pahinga sa susunod na 2 araw. Ang problema lang, ang mga bagay na tulad ng bakasyon na ito, para sa isang grade 12 student na tulad ko, ay talagang isang luho. Kaya ang pahinga ko ay mula lang ngayong hapon hanggang bukas ng gabi. Sinabi mo na ba kay papa mo, kay Ginoong Dalisay? Ngayong gabi, hindi ka na naman uwi. Tumango si Mucha Dalisay. Sinabi ko sa kanya na ngayong gabi, sa bahay ako ni Ilya. Nang sabihin niya ito, kumislap ang isang bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Naalala niya ang sinabi ni Ilya. Ha? Hindi ka na naman uwi. Pinapasabi mo pa sa akin kay Tito na ngayong gabi, sa bahay kita. Tumango si Mucha Dalisay kahit hindi naiintindihan, ngunit ito ang paulit-ulit na bili ni Marco. Mucha, hindi ka naman siguro makikipaglandian o hahalikan si Marco, di ba? Hindi ko naman mapipigilan iyon, pero Mucha, hindi ka pwedeng laging ganito. Sige na, kung talagang hindi mo maitatago, baka patayin ni Tito mo si Marco. Baka hindi. Kahit hindi naintindihan ni Mucha Dalisay kung bakit hindi siya uwi, pero bakit naman papatayin ni Ginoong Dalisay si Marco? Marahil ito ang kaugalian sa mundong ito. Umiling si Mucha Dalisay, hindi na nag-isip pa. Kagabi, naranasan mo na ba iyon? Kaswal kong tanong. Bahagyang tumango si Mucha Dalisay. Sa unang beses, medyo mas matagal, pero kaya pa namang tiisin. May kaunting oras pa bago tuluyang maglaho ang kaluluwa. Huwag kang mag-alala. Pinunasan ko ang pawis sa noo ko. Bakit parang buong gabi akong masakit ang katawan? Sa huli, nawalan na ako ng malay sa sobrang sakit. Sige na, marahil iba-iba ang pangangatawa ng bawat isa. Tara na, ililibre kita ng masarap na pagkain. Hawak ang mahigit 200,000 malaking halaga, balak kong bigyan ng gantimpala ang sarili ko. Bigla akong may naisip, agad akong natigilan. Agad kong binuksan ang cellphone ni Mucha Dalisay. Tama nga, walang fingerprint o facial recognition payment. Ang ekspresyon sa mukha ko ay agad na naging parang maisuot na maskara ng pagdurusa. Nakalimutan ko, ngayon, si Mucha Dalisay ay hindi ang sarili niya, paanong maaalala niya ang mukha? Bakit? Bahagyang kumunot ang noo ni Mucha Dalisay, tiningnan ako na may mukhang nagdurusa at sumagot, ang paggamit ng mga ito ay nangangailangan ng password, at ako mismo, hindi ko na iyon maalala. Tahimik sandali si Mucha Dalisay, pagkatapos ay nag-atubili sandali at iniabot ang kamay sa akin. Hayaan mong subukan ko. Makalipas ang 2 minuto, gulat akong nakatingin kay Mucha Dalisay sa harap ko.
Naibalik mo na ba ang alaala mo?